8 taon na ang nakalilipas, isang lihim na organisasyon ang itinatag na ang layunin ay paunlarin ang isipan ng mga bata upang matulungan nilang muling bumangon ang Japan. At sa katunayan, nag-organisa sila ng isang komperensya na tinatawag na kapayapaan upang iharap ang kanilang mga plano. At sinimulan nilang tipunin ang matatalinong bata at ilagay sila sa isang ampunan. At mula rito, nagsisimula ang madilim na bahagi ng plano, dahil isinailalim nila ang mga bata sa pinakamatinding uri ng psikolohikal na pagpapahirap sa pamamagitan ng pagbura ng kanilang mga pagkakakilanlan at pagnanakaw ng kanilang mga pangalan. At gayon din, ang bawat bata ay may numero na kumakatawan lamang sa kanila. Bukod doon, binibigyan nila sila ng mga kemikal na sangkap upang mapataas ang kanilang antas ng katalinuhan at mga kakayahan sa pag-iisip. Ngunit sa kasamaang palad, ang mga gamot na iyon ay may nakakasawi na epekto, at karamihan sa mga bata ay nasawi dahil sa kanila, at ang mga natitira ay palaging dumaranas ng talamak na sakit ng ulo at pisikal na panghihina. At iyon ang haantong sa kanilang pagkasawi sa murang edad. Ngunit sa isa sa mga gabi, ang batang 12 ay nagpasiklab ng apoy sa loob ng ampunan upang guluhin ang sistema at madaling makatakas. At sa katunayan, nagawa ng 2 bata na tumalon sa pader. Ngunit kasabay nito, nabigo silang iligtas ang isang batang babae na nagngangalang 5 na laging nakaupo kasama nila, at naniniwala silang nasawi na ito, at sa huli sila na lamang ang mga batang nakaligtas sa eksperimentong iyon. At mula noon, nagpa siya ang 12 na maghayganti sa mga taong responsable, at sinimulan nila ang isang serye ng mga krimeng tulisan upang ilantad ang gobyerno at ipaalam sa mundo ang tungkol sa pagdurusa ng mga bata sa ampunan. Pagkatapos ng 8 taon, nakita natin ang 9 na nagngangalang Yuzo na nagbalat kayo bilang isa sa mga empleyado sa pasilidad nuklear sa Japan upang magnakaw ng materyal na plutonium, na siyang pangunahing materyal sa paggawa ng mga bomba nuklear. At kasabay nito, ang 12 na nagngangalang Toji ay nasa labas ng pasilidad, nakasakay sa kotse at mabilis na patungo sa gate. At bago isara ng mga gwardya ang gate, hinagisan niya ito ng bomba at pinasabog. Kaya't nagkaroon ng malaking kaguluhan sa loob ng pasilidad. Kaya't sinamantala ni Yuzo ang kaguluhan at ninakaw ang bomba mula sa lugar. Ngunit bago siya umalis doon, nag-iwan siya sa kanila ng isang kakaibang salita sa lupa, na Von. At lumabas siya at nakita si Toji na naghihintay sa kanya sa motorsiklo at sila ay nakatakas mula sa lugar. At pagkatapos ng 6 na buwan, nakita natin sina Yuzo at Toji na naglalakad sa mga lansangan ng Tokyo. At habang sila ay naglalakad, nakarinig si Toji ng isang tunog na nagmumula sa paaralan. Kaya't tumalon siya sa pader upang makita kung ano ang nangyayari. Kaya nakita niya ang isang babae na nagngangalang Meshima na nakatayo sa harap ng swimming pool at sinusubukang tumalon sa tubig, ngunit hindi niya magawa dahil sa kanyang matinding takot, at sa paligid ay nakatayo ang kanyang mga kaibigan na binubuli siya. At isa sa kanila ang sumubok na itulak siya sa tubig, ngunit nahihirapang pigilan ni Meshima ang pagkahulog. Kaya nang makita ni Meshima ang eksenang iyon, tumakbo siya at tumalon sa tubig upang tulungan siyang mawala ang kanyang takot. Kaya't nagningning ang mga mata ni Meshima, at nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam sa unang pagkakataon na nakakita siya ng sumusuporta sa kanya. Kaya't ang ngiti ni Toji ay naukit sa kanyang isipan. At sa kabilang panig sa opisina ng mga record, nakita natin ang isang empleyado na nakaupo at nagtatrabaho na nagngangalang Kenjiro. At dati siyang nagtatrabaho bilang isang detective, at ang kanyang assistant na nagngangalang Makasa ay nakaupo kasama niya. At silang dalawa ay nakakita ng isang kakaibang video sa internet para sa dalawang nagngangalang Sphinx na sina Yuzo at Toji ngunit nakabalat kayo. At sinasabi nila rito nakakalat ang dilim sa Tokyo bukas ng 3:00 at magkakaroon din ng mga paputok sa gusali ng gobyerno. Ngunit hindi nila sineryoso ang video, at wala silang pakialam sa bagay na ito. At kasabay nito, kumuha si Meshima ng kanyang tanghalian at pumasok sa banyo para doon kumain dahil gusto niyang makatakas mula sa pang-aapi sa kanya ng kanyang mga kaibigan at gusto rin niyang mapag-isa. At bigla, narinig ni Meshima ang tunog ng kanyang mobile phone. Kaya kinuha niya ito para tingnan kung sino ang nagmemensahe sa kanya. At nalaman niyang nagpadala sa kanya ang kanyang ina ng maraming mensahe para malaman kung nasaan siya dahil mayroon siyang sakit sa pag-iisip dahil nawala ang ama ni Meshima. At dahil doon, tinatrato siya ng kanyang ina ng buong kalupitan.
Kaya kinuha ni Meshima ang pagkaing niluto ng kanyang ina at itinapon ito sa banyo dahil tinatanggihan niya ang kontrol ng kanyang ina sa kanya. Ngunit hindi niya ito magawang harapin. At sa gabi, natutulog si Yuzo sa kanyang kama at nanaginip siya ng gabi ng pagtakas mula sa ampunan, at hinabol siya ng mga bangungot dahil hindi niya mailigtas ang kanyang kaibigang si Five. Kaya't nagising si Yuzo na gulat mula sa pagkakatulog at uminom ng tubig, at pagkaraan ng ilang sandali ay tinanong ni Toji si Yuzo, nangyari na naman ba sa iyo ang bangungot? Alam kong mahirap ang nakaraan sa ampunan, pero inaasahan kong mauulit ito sa iyo dahil si Meshima ay kahawig ng mga batang nasa ampunan. Sigurado akong may kung anong gumalaw sa loob mo nang makita mo siya. Kaya tiningnan siya ni Yuzo ng may malungkot na tingin at sinabi sa kanya na ang mga bata sa ampunan ay mahihina, at ganoon din tayo dahil hindi natin sila mailigtas mula sa trahedyang kanilang pinagdaanan. Kinabukasan, pumunta si Yuzo kay Toji at sinabi sa kanya na mapuputol ang kuryente sa loob ng 3 minuto pa, at dapat ay mayroon silang kalahating oras bago bumalik ang kuryente. Dapat nilang gamitin ang oras na iyon para matapos agad ang kanilang plano. At kasabay nito, nagpakita si Meshima sa likuran nila. At nang makita niya sila, natakot si Meshima na makipag-usap sa kanila. At mabilis siyang tumakbo at pumunta sa banyo para umupo ng mag-isa. Bigla niyang narinig ang tunog ng kanyang mobile phone, at nakita niya ang kanyang ina na nagpapadala sa kanya ng maraming mensahe sa bawat oras para malaman kung nasaan siya. Kaya tiningnan ni Meshima ang telepono ng may luha sa kanyang mga mata at hiniling na sana ay may magligtas sa kanya mula sa kanyang kinalalagyan. At pagkaraan ng ilang sandali, naputol ang cable ng kuryente ng lungsod at tumigil sa paggana ang lahat ng uri ng bagay. Kaya si Kenjiro, ang empleyadong nagtatrabaho sa opisina ng mga record, ay nakaramdam ng kakaiba at naalala ang mga salita ng Sphinx na narinig niya kahapon. Kaya hiniling niya sa kanyang kasamahan na si Mokasa na ipakita muli sa kanya ang kanilang video. Kaya nang planay niya ito, sinabi ni Mokasa na ang kanilang mga salita ay tiyak na nagkataon lamang. Ngunit si Kenjiro, dahil dating detective siya, ay nadama na mas malaki pa ang bagay na iyon kaysa doon. At sa kabilang panig ng gusali ng gobyerno, kumalat ang takot sa mga tao, at sinamantala ni Yuzo at Toji ang kaguluhang nangyari upang itanim ang kanilang mga bomba sa lugar. Ngunit ang kakaiba sa mga bombang ito ay ang mga ito ay nasa hugis ng isang manika. At kasabay nito, si Meshima ay nag-iisa sa isang abandonadong palapag ng gusali. Ngunit nagulat siya nang makita niya si Toji roon. Kaya tinawag niya ito ng may pagkagulat. Kaya't iniharap ni Toji ang kanyang mukha na nakangiti ng nakakatakot at tinanong siya, anong ginagawa mo sa isang lugar na tulad nito? At inihagis sa kanya ang bomba na hugis manika at sinabi sa kanya, ilagay mo ito sa iyo at huwag mong bitawan ang manika na ito sa iyong kamay. Ngunit nalilito si Meshima at walang naintindihan at sinubukang kausapin siya, ngunit mabilis siyang umalis. Kasabay nito, nakatayo si Yuzo sa labas ng gusali at naghihintay na bumalik ang kuryente. At sa sandaling binuksan nila ang generator, pinaandar ni Yuzo ang mga bomba gamit ang kanyang telepono, at biglang natunaw ang manika, isang matinding apoy ang lumabas. Kaya't tumama ang mga water sprinkler sa lugar upang apulahin ang apoy. Ngunit ang kakaiba ay mas lumakas ang apoy dahil sa reaksyon ng tubig sa mga kemikal na materyales sa bomba. Kaya lumapit si Toji sa kanya at sinabi sa kanya na may maliit na problema. Nakatagpo niya si Meshima sa lugar na iyon at ibinigay sa kanya ang isa sa mga bomba na mayroon siya, ibig sabihin ay maaari siyang masawi anumang oras or maaari siyang mailigtas mula sa kasawian. Sinabi niya na ito ang pinakamahusay na paraan na matulungan siya upang mawala ang mga bangungot sa ampunan na humahabol sa kanya. At pagkatapos noon ay tinawagan ni Yuzo si Meshima at sinabi sa kanya na mayroon siyang dalawang pagpipilian. Masawi sa kanyang lugar or maging isang kriminal tulad nila. Kaya tiningnan siya ni Meshima ng gulat at labis na nalito dahil hindi niya alam kung ano ang pipiliin. At matapos mag-isip, nagpa siya si Meshima na sumama sa kanila dahil hiniling niya na sana ay may magligtas sa kanya mula sa kanyang kinalalagyan. Kaya inutusan siya ni Yuzo na makinig sa kanyang mga salita upang malaman niya kung paano makalabas sa kanyang lugar at sinimulan siyang gabayan upang makatakas mula sa lugar. Kaya sumakay si Toji sa kanyang motorsiklo at lumapit sa kanya upang iligtas siya. At habang sinusubukang makatakas ni Meshima,
Inutusan siya ni Yuzo na iwan ang manika sa lupa at tumakbo sa tabi nito. At pagkatapos noon, pinasabog ni Yuzo ang bomba upang lumikha ng lugar upang makatakas. Kaya nang pumunta si Meshima sa lugar ng pagsabog, nakita niya si Toji na nakatayo at sinenyasan siyang tumalon. Kaya natakot si Meshima nang husto at naalala ang pambubuli na nangyari sa kanya sa swimming pool dahil sa kanyang matinding takot. Kaya naglakas loob si Meshima at nagpas siyang tumalon. Kaya mabilis siyang sinunggaban ni Toji at sila ay nakatakas. At pagkaraan ng ilang sandali, sinalubong ni na Toji at Meshima si Yuzo. Sinabi sa kanya ni Yuzo nang may matalim na tingin, nagpasya kang maging kriminal kasama namin sa iyong sariling kagustuhan, at dahil doon ay hindi mo na maaaring bawiin pa ang iyong desisyon. Kaya gulat na tiningnan siya ni Meshima at napagtanto na tapos na ang normal niyang buhay. Sa gabi, naglalakad si Meshima sa daan papunta sa kanyang bahay. Ngunit siya ay malungkot at nag-aalala dahil sa nangyari sa kanya ngayon, at tinanong niya ang kanyang sarili, tama ba ang kanyang ginawa or mayroon pa siyang ibang pagpipilian? At pagkaraan ng ilang sandali, nakarating si Meshima sa bahay niya. Ngunit sinigawan siya ng kanyang ina dahil nagpalipas siya ng gabi sa labas at hindi rin sinasagot ang kanyang telepono buong araw. Kaya sinubukan ni Meshima na humingi ng tawad sa kanyang ngunit labis na nagalit ang kanyang ina at pinisil ang balikat ni Meshima at inalog ang kanyang puso at tinanong siya, sinusubukan mo rin bang tumakas sa akin tulad ng ginawa ng iyong ama? Kaya itinulak siya ni Meshima at pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto, at umupo sa lupa habang siya ay malungkot. At sa kabilang banda, ang gobyerno ay nagsagawa ng isang pagpupulong kasama ang mga investigador upang pag-usapan ang pagsabog na nangyari kahapon. Kaya, isa sa mga tao ang tumayo at nagsalita tungkol sa video kung saan nagpakita ang Sphinx at ipinaliwanag sa kanila na itinago nila ang kanilang mga pagkakakilanlan sa mga lihim na paraan upang walang makakaalam ng kanilang lokasyon. At pagkatapos niya, isa pang tao ang tumayo at nagsalita tungkol sa bomba at ipinaliwanag sa kanila na ang gusali ng gobyerno ay idinisenyo upang makatiis sa mga regular na bomba. Ngunit ang mga tulisang ito ay gumamit ng mga bombang tumutunaw ng mga metal, at nangangahulugan ito na alam nila ang gusali. At ito ay katibayan na hindi lamang sila mga baguhan at nais nilang maabot ang isang layunin na hindi natin alam, at ito ay malinaw mula sa mensaheng iniwan nila, na siyang salitang Von. Kaya't nagpakita ang pagkalito sa mga mukha ng mga nakaupo, at napagtanto nila na hindi ito isang madaling kaso. At kasabay nito, inihahanda ni Yuzo ang kanilang bagong bomba habang inaayos ni Toji ang kanyang motorsiklo dahil naghahanda silang magsagawa ng isang bagong pag-atake. Kaya't tinanong ni Toji si Nine, bakit mo sinabi kay Meshima na magiging kriminal siya tulad natin? Kaya't sumagot siya, sinabi ko iyon sa kanya para matakot siya at hindi tayo iulat. Ang mahalaga ngayon ay tara na, isagawa natin ang ating plano. At pagkatapos nilang matapos, kinuha ni Yuzo ang motorsiklo at ang bomba at pumunta sa punong himpilan ng pulisya na nagbalat kayo bilang isang tagapaghatid. Pumasok si Yuzo sa punong himpilan at umakyat sa ikapitong palapag na hawak ang bomba sa kanyang kamay dahil ito ay isang pakete na dapat niyang ihatid. At matapos maglakad ng matagal, narating ni Yuzo ang silid kung saan niya dapat itatanim ang bomba at inilagay ito sa lokasyon at naglagay din ng surveillance camera para masubaybayan ang reaksyon ng mga pulis. At pagkatapos noon, kumalma siya at umalis. At sa kabilang panig, sa opisina ng mga record, ang empleyadong si Makasa ay labis na kinakabahan at nagulat nang makita niya ang kanyang kasamahan na si Kenjiro na nakaupo at naglalaro at walang pakialam. At biglang nagulat si Makasa nang makita niya ang isang bagong video mula sa Sphinx kung saan sinasabi nila, ano ang palagay mo sa mga paputok na nangyari sa gusali ng gobyerno? Ginawa namin ang mga bombang ito gamit ang aming sariling mga kamay, ngunit ito ay simula pa lamang. Inilagay namin ang pangalawang bomba sa isang kalapit na lugar. At upang malaman ito, dapat mong lutasin ang aming bagtong. Ano ang bagay na naglalakad gamit ang 2 paa sa umaga at 4 sa tanghali at 3 paa sa gabi? Kung malutas mo ang bagtong na ito, madali mong maaabot ang bomba. At sa kabilang panig, sa punong himpilan ng pulisya, nagalit ang investigador na si Hamura dahil sa mga tulisang nagpo-provoke sa gobyerno. At biglang pumasok sa kanila ang punong investigador na si Kor Asahi at sinabi sa kanila na hinanap niya ang pangalang Sphinx sa mga libro at natuklasan niya na ang Sphinx ay isang mythical na halimaw na nabanggit sa kathang-isip na kwento ng Atopos.
At sinasabi sa kwento na nanaginip ang ama ni Atopos na tatapusin siya ng kanyang anak kapag lumaki na ito. Kaya, mabilis niya itong kinuha at iniwan sa kagubatan. Ngunit nabuhay si Atopos, at nang lumaki na ito, pinaslang niya ang kanyang ama tulad ng sinabi sa panaginip. Ngunit syempre hindi niya alam na siya ang pumaslang sa kanyang ama. Kaya nang malaman ni Atopos ang katotohanan, hindi niya matiis ang kanyang ginawa at nagpa siya na parusahan ang kanyang sarili at dinukot ang kanyang dalawang mata mula sa kanilang kinaroroonan at nabulag. At pagkatapos noon, binisita ni Atopos ang bansa ng kanyang ama na kanyang pinaslang. At doon niya nakilala ang halimaw na Sphinx na humarang sa kanyang daan. At alam tungkol sa halimaw na ito na nagbibigay ito ng mga bagtong sa mga tao. At sino mang hindi makasagot sa bagtong, kakainin siya nito. At isa sa mga bagtong na sinabi ng Sphinx kay Atopos ay kung ano ang bagay na naglalakad gamit ang 4 na paa sa umaga pagkatapos ay 2 paa sa tanghali at sa huli ay 3 paa sa gabi. At ang bagtong na ito ay kahawig ng bagtong sa video na kanilang narinig at ang sagot dito ay ang tao. Kaya nang marinig ng mga investigador ang kwento mula kay Core Asahi, sinimulan nilang suriin ang mga numero ng bagtong na ito. Kaya iminungkahi ng isa sa kanila na hanapin nila ang mga numero at address na ito. At pagkatapos ng mahabang paghahanap, ibinigay sa kanila ng mga numerong ito ang address ng isang pasilidad nuklear. Kaya mabilis silang nagtungo upang hanapin ang bomba sa gusali. Pagkatapos nilang pumunta doon, isang tawag mula sa empleyadong si Kenjiro sa chief na si Core Asahi at sinabi niya sa kanya, iniisip ko ang tungkol sa laganap na bagtong sa video ng Sphinx. At napagtanto ko na tumutukoy ito sa sikat na kathang-isip na kwento ni Atopos. Ngunit ang natuklasan ko ay ang mga numerong sinabi ng Sphinx ay hindi katulad ng nasa orihinal na nobela dahil ang mga nasa nobela ay 4-2-3. Ngunit ang sinabi nila sa video ay 2-4-3. At nang maghanap pa ako, natuklasan ko na may isa pang bersyon ng kwento ni Atopos na hindi laganap. At dito, mayroong isang bagtong na nagsasabing, ano ang bagay na naglalakad gamit ang 2 paa. Pagkatapos noon ay sa 4 na paa at sa huli ay naglalakad gamit ang 3 paa. At ang sagot dito ay si Atopos mismo. Dahil noong una ay naglakad siya gamit ang 2 paa at pagkatapos niyang tapusin ang kanyang ama ay inihalin tulad niya ang kanyang sarili sa mga hayop at naging naglalakad gamit ang 4 na paa, at sa huli nang siya ay mabulag ay kinailangan niya ng tungkod upang makalakad at sa gayon ay naging naglalakad siya gamit ang 3 paa. Sa pamamagitan ng pagsusuri sa mga numerong ito, ang address ay magiging ang punong himpilan ng pulisya sa gitna ng lungsod, at nangangahulugan ito na ang bomba ay nakatanim doon. At habang nag-uusap sila, binabantayan ni Yuzo ang punong himpilan ng pulisya at pinaandar ang bomba sa tamang oras. At biglang isang napakalaking pagsabog ang nangyari sa sentro ng pulisya. Kaya kinumpirma ni Chief Core Asahi na tama ang mga sinabi ni Kenjiro at sinabi sa kanya, may sasabihin ako sa iyo na sikreto ngayon. 6 na buwan na ang nakalilipas, ninakaw ang materyal na plutonium mula sa pasilidad ng nuklear at mabilis na nawala ang mga magnanakaw sa isang kisapmata. Ngunit nag-iwan sila ng mensahe bago sila umalis, na siyang salitang Von. At ito rin ang salitang ginamit pagkatapos ng pagsabog ng gusali ng gobyerno. Malinaw na nahaharap tayo sa isang mahirap na kaso at dahil dyan hinihiling ko sa iyo na bumalik bilang isang investigador muli. At pagkatapos ng insidente ilang panahon ang lumipas sa opisina ng investigasyon, nagalit ng husto ang investigador na si Hamura at nagtanong kung paano naging superior niya ang isang lalaking nagtatrabaho sa mga record, kung paano pagkatapos ng lahat ng taon na nagtrabaho siya rito ay may dumating at pumalit sa kanyang pwesto sa isang kisapmata. Kaya pumasok ang investigador na si Kenjiro dala ang kanyang mga gamit at nagtanong tungkol sa kanyang opisina. Kaya nang makita siya ni Hamura ay lalong nagalit siya at umalis. Sa kabilang panig, sina Yuzo at Toji ay nasa lugar kung saan nila itatanim ang bagong bomba. Kaya nagtanong si Toji kay Yuzo, hindi mo ba napapansin na medyo mahirap para sa kanila ang bagtong sa pagkakataong ito? Kaya sumagot si Yuzo, sa kabaligtaran, inaasahan kong may isang taong nakakaalam ng sagot, ngunit hindi sila nakapunta sa tamang oras. Kaya gusto niyang gawing mas mahirap ang bagtong at tingnan kung malalaman muli ng parehong tao ang lokasyon ng bomba or hindi. At sa kabilang panig, nagpulong ang gobyerno kasama ang mga investigador at isa sa mga pinuno ang tumayo at ipinakita sa kanila ang video ng tulisan na nagtanim ng bomba sa punong himpilan ng pulisya.
At sinabi sa kanila na ang kriminal ay pumasok sa punong himpilan ng buong tapang na hindi pinapansin ang mga surveillance camera at malinaw na siya ay nakatago at mahusay na kalkulado, at mayroon din siyang dalang delivery box na naglalaman ng bomba at nangangahulugan ito na hinahamon nila ang pulisya. Bukod doon, maaaring naghahanda sila ng pangalawang bomba habang nag-uusap sila. At pagkatapos ng pulong, ang investigador na si Kenjiro ay nakipag-usap sa chief na si Kor Asahi. At sinabi sa kanya ni Kor Asahi na ang isa sa mga sospek sa pagnanakaw ng material na plutonium ay isang empleyado na nagtatrabaho sa pasilidad sa loob lamang ng ilang buwan. At nang hanapin namin ang kanyang background, nalaman naming wala siya sa aming mga record. Malamang na nakapasok siya sa gobyerno at gumawa ng pekeng pagkakakilanlan. Nang tanungin namin ang mga taong nagtatrabaho roon, nakapag-drawing kami ng larawan ng kanyang mukha dahil hindi namin nakuhanan ng litrato niya dahil lahat ng kanyang data ay binura mula sa pasilidad sa isang misteryosong paraan. Kaya tumayo si Kenjiro at sinabing, "Nakakalungkot, noong bata pa ako, nakatira ako sa lungsod ng Hiroshima. At dahil sa bombang nuklear na bumagsak sa amin, hindi ko nabuhay ang aking pagkabata tulad ng sinumang bata dahil pinipigilan kami ng gobyerno na umalis sa mga bahay. Noong panahong iyon, pakiramdam ko ay ninakaw sa akin ang aking edad, at wala akong magagawa tungkol dito. Kaya naman nagpasya akong tanggapin ang kasong ito at parusahan ang sinumang naglalaro ng mga bombang nuklear upang ang mga batang susunod sa akin ay mabuhay ang kanilang pagkabata. At pinoprotektahan ko ang sinumang bata na ang buhay ay maaaring nakawin tulad ng sa akin." Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ng investigador na si Hamora na tanungin ang sospek sa pagputol ng kuryente ng lungsod noong araw ng pagsabog sa gusali ng gobyerno. Ngunit ang sospek ay ganap na tumangging magsalita at tumugon sa kanya ng may buong provokasyon. Kaya pumasok si Kenjiro para tanungin siya mismo at sinabi sa kanya, "Nabalitaan ko na may isang misteryosong lalaki na madalas pumupunta sa bahay mo, pero nitong mga nakaraang araw ay tuluyan na siyang tumigil sa pagpunta. Bukod doon, malaking halaga ang pumasok sa bank account mo." Kaya't takot at pagkalito ang nagpakita sa mukha ng sospek, at sa huli, inamin niya ang kanyang krimen. At pagkatapos noon, nakipagkita si Kenjiro sa mga investigador at ipinaalam sa kanila na nagawa niyang mapapaamin ang sospek sa kanyang krimen. Ngunit may kakaiba siyang naramdaman nang malaman niyang nakatanggap ang sospek ng elektronikong mensahe mula sa tulisan na nagsasabi sa kanya na kung puputulan niya ang cable ng kuryente, makakatanggap siya ng malaking halaga ng pera, dahil alam ng tulisan na kung puputulan niya ang linya ng kuryenteng iyon, mawawala niya ang kuryente sa gusali ng gobyerno. Kaya nagulat si Kenjiro at nagtanong, bakit mag-iiwan ng elektronikong mensahe ang isang tulisan na may ganitong katumpakan na maaari nating matunten? Sinasadya ba ng kriminal na mag-iwan ng ebidensya, at biglang pumasok ang isa sa mga tao at ipinaalam sa kanila na naglathala ang Sphinx ng isang bagong video sa internet. Kaya dali-dali silang pumunta upang panoorin ito, kung saan sinabi ng Sphinx na alam naming hinihintay ninyo kami. Kaya nga kami dumating ngayon na may dalang bagong bagtong. Ano ang gusali sa tabi ng bahay ng pinuno na nakalutas ng bagtong? Kung hindi ninyo malutas ang bagtong na ito, isa na namang malaking pagsabog ang mangyayari. May oras kayo hanggang bukas ng 10:00 ng umaga. Magpatuloy sa paghahanap hanggang sa maglakad kayo habang paika-ika. At pagkatapos noon, magsasama-samang nagpulong ang mga investigador upang makahanap ng solusyon sa bagtong na ito. Kaya sinabi ni Kenjiro na ang ibig sabihin ng pinunong nakalutas ng bagtong ay at opos. At tungkol naman sa pangungusap, magpatuloy sa paghahanap hanggang sa maglakad kayo habang paika-ika, mayroon itong kahulugan dahil ang pangalang at opos ay orihinal na nangangahulugang namamagang paa sa sinaunang wikang Griego. At iyon ay dahil nang ilagay siya ng kanyang ama sa kagubatan, naglagay siya ng malaking pako sa kanyang paa upang hindi siya makatakas sa mga hayop. Ngunit natagpuan ng isang pastol si At-opos sa kagubatan. At nang makita niya ang kanyang paa, pinangalanan niya itong namamagang paa na siyang pangalang At-opos. At isa sa mga salaysay ay nagsasabing nabuhay si At-opos ng paika-ika sa buong buhay niya. At sa gabi, nakaupo si Meshima sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang telepono at tiningnan ang mga numerong tumawag sa kanya, partikular na ang numero ni Nay na tumawag sa kanya noong araw ng pagsabog, at naalala niya ang kanyang pag-uusap. Kaya tumayo si Meshima at inihanda ang kanyang bag para tumakas mula sa bahay.
At nang matapos siya, sinubukan niyang tawagan ang numero ni Yuzo, ngunit syempre hindi siya sinagot nito. Kaya binuksan ni Meshima ang pinto ng kanyang apartment ng tahimik at umalis, ngunit may tumunog na pinto at narinig ito ng kanyang ina. Kaya tinawagan niya ito. Kaya kinalma ni Meshima ang sarili at tumakbo ng buong bilis para makatakas mula sa bahay. At sa kabilang panig, nakatayo si Yuzo sa bubong ng kanyang bahay at naalala ang nangyari sa kanila noon sa ampunan at kung gaano kalupit ang mga guro sa kanila, habang sinasabi sa kanila na kakanselahin nila ang kanilang mga pangalan at tatawagan sila sa mga numero pagkatapos noon. At naalala niya muli ang gabi ng pagtakas at kung paano niya hindi nailigtas ang kanyang kaibigan. Napahawak si Yuzo sa kanyang ulo dahil sa tindi ng sakit. Kaya lumabas si Toji mula sa likuran niya, at tinanong siya ni Nine, nakilala mo si Meshima, hindi ba? Kaya Toji si sumagot, huwag mo akong alalahanin, hindi ako makikipag-ugnayan sa kanya dahil kung gagawin ko iyon, magkakaroon ng malalaking kahihinatnan. At pagkatapos noon, pumasok si Yuzo at Toji sa kanilang bahay at natagpuan nila si Kenjiro na nakikipag-live sa internet at itinuturo niya ang kanyang mga salita sa kanila kung saan sinabi niyang, pumunta ako ngayon para sagutin ang iyong bagtong na ano ang gusali sa tabi ng bahay ng pinuno na nakapaglutas ng bagtong at natuklasan ko na ang nakalutas ng bagtong ng halimaw na Sphinx ay si Oedipus mismo bukod pa roon. Nabuhay siyang paika-ika buong buhay niya gaya ng ipinahiwatig mo sa iyong video, at dahil ginamit mo ang bagtong ni Oedipus sa pagpapasabog sa punong himpilan ng pulisya, tiyak na ang tinutukoy mo ay ang gusaling katabi ng punong himpilan ng pulisya at ang sagot dito ay ang opisina ng investigasyon. Kaya narinig ni Yuzo ang mga salitang iyon at humanga kay Kenjiro. At habang nagsasalita siya, pumunta ang mga pulis para alisin ang bomba mula roon at pagkatapos noon, isang tawag ang dumating sa pinunong si Kor Asahi mula sa departamento ng mga pampasabog at tiniyak nila sa kanya na nagawa nilang ihinto ang bomba. Kaya tiningnan ni Kor Asahi si Kenjiro at ngumiti sa kanya. Ngunit hindi dito tinapos ni Kenjiro ang kanyang mga salita at sinabi sa kanila kung ano ang iniisip mo ngayon. Ano ang nararamdaman mo nang malaman mong nalutas na natin ang bagtong? Hindi ko alam kung nakikipaglaro ka sa amin, or hindi pero ayokong lumayo ka sa larong ito dahil ang ginagawa mo ay hindi isang laro at isang bagay na mas malaki pa sa iyong edad. Kaya pinutol ni Chief Kor Asahi ang broadcast tungkol sa kanya para hindi niya sila ma-provoke ng higit sa kinakailangan at makagawa ng mas maraming bomba. At pagkatapos noon, tinanong ng investigador na si Hamura si Chief Kor Asahi tungkol kay Kenjiro matapos niyang kumpirmahin na isa siyang pambihirang tao at na siya ay tunay na isang pambihirang kaso, at sinabi sa kanya na narinig ko na isa siyang mahusay na investigador bago pa man nangyari sa kanya ang nangyari. Kaya bamantong hininga si Kor Asahi at sinabi sa kanya 15 taon na ang nakalilipas na may nahulog na mahalagang tao mula sa balkonahe, ngunit gustong pagtakpan ng mga nasa matataas na posisyon ang balita. Kaya sinabi nilang aksidente lang or pagpapakasawi. Ngunit hindi kumbinsido si Kenjiro sa kanilang mga salita at sigurado siyang sangkot ang lalaki sa isang sabwatan at umabot sa punto na personal niyang iniimbestigahan ang punong ministro. Kaya inilipat si Kenjiro sa opisina ng mga talaan at dahil mayroon siyang buhay at pamilya, at napilitan siyang tanggapin ang desisyong iyon. Sa kabilang banda, pumunta ang investigador na si Kenjiro sa pasilidad nuklear upang makipagkita sa isa sa mga empleyado roon at tinanong siya tungkol sa taong nagnakaw ng materyal na plutonium at ipinakita sa kanya ang larawan ng sospek at tinanong siya, hindi mo pa ba nakikita ang taong ito dati? Tinanong ko siya tungkol sa lungsod ngunit tila walang nakakaalala sa kanya. Kaya sumagot ang empleyado, oo, ang binata ay hindi nakipag-ugnayan sa ibang mga manggagawa. Kahit na sa oras ng tanghalian ay lagi niyang inilalagay ang kanyang mga headphone sa kanyang mga tainga. At sinubukan ko ring tanungin siya kung ano ang dating trabaho ng kanyang ama ngunit hindi niya ako sinagot at nanatiling tahimik. Pakiramdam ko ay may nasabi akong mali. Kasabay nito, sinubukan ni Yuzo na i-hack ang website ng pulisya, ngunit ang site ay mahigpit na protektado at sa matinding kahirapan ay sa wakas ay nagawa ni Yuzo na i-hack ito at na-access ang lahat ng sensitibong impormasyon. At sa gabi, ipinaalam ng investigador na si Kenjiro kay Chief Kor Asahi ang tungkol sa kanyang ginawa ngayon at sinabi sa kanya nang pumunta ako upang magtanong tungkol sa sospek doon, nalaman kong walang nakakaalala sa kanya dahil bihira siyang makipag-ugnayan sa iba. Nagsimula akong magduda na mayroon pa nga siya. Binura ng kriminal na iyon ang lahat ng bakas na patungo sa kanya.
At pagkaraan ng ilang sandali, si Kenjiro ay kumain ng hapunan kasama ang kanyang kaibigang si Makasa. At habang sila ay kumakain, isang bagong video ng Sphinx ang lumabas sa balita kung saan sinasabi nila, ngayon na ang oras para sa isang bagong bagtong sa lugar kung saan natanggap ng hari ang solusyon sa nakatagong bagtong na ang pangalan ay iuukit sa pasukan nito. Kung hindi mo alam ang solusyon, magkakaroon ng isang malakas na pagsabog mula sa isang nakatagong bomba. At umaasa kami na makipaglaro ka sa mga taong katulad namin ng hindi nandadaya. Hihintayin ka namin sa huling destinasyon ng hari. At isa pang bagay, pagdating mo, gamitin ang mga letra sa halip na tanso. Kaya't napanood ni Kenjiro ang video, gulat na iniwan si Makasa at tumakbo palabas. Pagkatapos noon, pumunta si Kenjiro sa opisina ng investigasyon upang maghanap ng solusyon at muling binuksan ang video at sinuri ito, at sinabi sa kanila na ang hari na nakalutas sa bagtong na binanggit ng Sphinx ay si Oedipus mismo at ang kanyang huling destinasyon ay ang underworld. At dahil nawala ang mga mata ni Oedipus, sumama sa kanya ang kanyang dalawang anak na babae upang tulungan siyang maabot ito. At gumamit sila ng hagdan na gawa sa tanso upang bumaba doon. At nakita nila sa gate ang mga nakaukit na kasabihan sa gitna nila, kilalanin ang iyong sarili. Ngunit sinabi ng Sphinx, gamitin ang mga letra sa halip na tanso. Sa palagay ko, ang ibig nilang sabihin ay ang mga komento sa ilalim ng video na ito. Kaya nag-scroll pababa si Kenjiro sa mga komento at nakakita ng isang link. Kaya't pinindot niya ito at ang link na iyon ay nag-redirect sa kanya sa isang kakaibang website na may bomb timer at mayroon ding field na nakasulat ang pangalan ng tao. At ang kailangan lang nilang gawin ay ilagay ang kinakailangang pangalan na tinutukoy ng kasabihan upang matagumpay na mapahinto ang bomba. Sa kabilang panig, nakaupo si Meshima sa kalye at walang mapupuntahan matapos siyang umalis ng bahay at tumakas. Kaya, may mga binata na lumapit sa kanya para guluhin siya. Kaya, takot na takot si Meshima, itinulak sila at nagsimulang tumakbo ng mabilis. At kasabay nito, nakaupo si Toji habang pinapanood ang mga galaw ni Meshima mula sa kanyang telepono. At nakaupo rin siyang malungkot at nag-aalala dahil gusto niya itong tulungan, ngunit kasabay nito ay ayaw niyang makialam sa kanya. Pagkatapos noon, umuwi si Toji at naupo kasama si Yuzo para makipag-usap ng ilang sandali. At sinabi ni Yuzo sa kanya, sabi mo hindi mo na makakatagpo ang babaeng iyon. Ano ang dahilan kung bakit mo siya hinahanap? Kaya sumagot siya, alam kong mali ang ginagawa ko. Pero mukhang tumakas siya sa kanyang bahay at kung mahuhuli siya at aamin sa atin, mapapahamak tayo. Kaya mas makabubuti para sa atin na bantayan siya mula sa malayo. Kasabay nito, sa surveillance tower, may isang empleyadong nakaupo at nagtatrabaho ngunit may napansin siyang kakaiba. Kaya mabilis niyang tinawagan ang pulisya at ipinakita sa kanila ang mga galaw ng delivery worker na nagtanim ng bomba sa punong himpilan ng pulisya. At nang masubaybayan nila ang lahat ng kanyang galaw ng araw na iyon, nalaman nila ang kanyang tirahan. Kaya inutusan ni Chief Asahi ang mga special forces na ipadala sa address na iyon upang arestuhin ang mga kriminal at pinuri ang empleyado para sa kanyang matalas na pagmamasid. Kaya pinuntahan ng investigador na si Hamura si Kenjiro at ipinaalam sa kanya na natagpuan nila ang bahay ng mga tulisan dahil sa isang malaking pagkakamali na kanilang nagawa, at iminungkahi na sumama siya sa kanila. Ngunit tumanggi si Kenjiro na manatili at lutasin ang bagtong. Kaya tiningnan siya ni Hamura nang may pagtataka at sinabi sa kanya, ngunit hindi mo na kailangang lutasin ang bagtong ngayon dahil alam na namin ang kanilang lokasyon. Kaya sumagot siya, sabi nila itigil ang bomba. Bukod pa rito, binalaan nila tayo na huwag mandaya sa laro. Kaya malakas na hinampas ni Hamura ang kanyang kamay sa mesa at iniwan si Kenjiro habang galit sa kanya. Sa kabilang banda, pumunta si Toji kay Meshima at sinabihan siyang umuwi na dahil mapanganib ang lungsod para sa kanya sa ganitong oras. Bukod pa riyan, magdudulot siya sa kanila ng maraming problema. Kaya tumayo si Meshima at galit na sinabi sa kanya na, iwan mo na ako. At saka malungkot na sinabi sa kanya na wala akong mapupuntahan. Ang talunan ko talaga, akala ko makakatakas ako sa realidad or baka may magdala sa akin sa malayong lugar, umiyak ng malakas si Meshima at mabilis na tumakbo. Kasabay nito, pumunta ang mga pulis sa bahay ni Yuzo at Toji para arestuhin sila. Habang sinusubukan nilang pasukin ang bahay, nakaupo si Kenjiro at sinusubukang lutasin ang bagtong.
At matapos pag-isipang mabuti ang pariralang, kilalanin ang iyong sarili, nalaman niyang ang sagot ay siya mismo. Kaya mabilis niyang isinulat ang kanyang pangalan at nagtagumpay sa paglutas ng bagtong, ngunit hindi pa rin tumigil ang bomba. Kaya gulat na gulat si Kenjiro sa nangyayari at malakas na nagtanong kung bakit hindi tumigil ang bomba hanggang ngayon. Kaya sinabi sa kanya ng laro, kahit tama ang sagot mo, nandadaya ang mga taong ito. At ipinakita sa kanya ang isang video ng mga pulis na sinusubukang pasukin ang bahay ni na Yuzo at Toji at patuloy na nagsasalita kaya hindi tumigil ang nakatagong bomba. At sa katunayan, nang matapos ang oras, sumabog ang bomba ngunit sa pagkakataong ito ay hindi tulad ng lahat ng mga nakaraang panahon at ang bomba ng bagtong na ito ay medyo naiiba dahil pagkaraan ng ilang sandali, lahat ng mga lihim na investigasyon ay kakalat sa internet tungkol sa mga tulisang ito. At babalik tayo muli kay Meshima na habang naglalakad siya sa kalye ay pinahinto ng dalawang pulis upang malaman kung ano ang ginagawa niya sa labas ng bahay ng gabing iyon, at biglang dumating si Toji mula sa likuran nila sakay ng kanyang motorsiklo at tumingin kay Meshima na nakangiti. Kaya mabilis na tumakbo si Meshima papunta sa kanya, sumakay sa motorsiklo sa likuran niya at silang dalawa ay nakatakas. Habang nakasakay sila sa motorsiklo, nagningning ang mga mata ni Meshima at naramdaman niyang bumalik muli ang pag-asa sa kanya. Sa wakas, dumating na ang taong makapagliligtas sa kanya mula sa kanyang realidad at tumawa siya na parang ito ang unang pagkakataon na tumawa siya sa buong buhay niya. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating sina Toji at Meshima sa kanyang bahay at nang buksan ni Toji ang pinto, nadatnan niya si Yuzo na nakatayo sa harap niya at naghihintay. Kaya tiningnan siya ni Toji na nalilito at hindi alam kung ano ang sasabihin sa kanya. At bigla niyang nakita si Yuzo na tinatanggihan ang ideya na tumira si Meshima sa kanila. Kaya narinig ni Meshima ang mga salitang iyon at nabigla siya at sinabi ni Yuzo na hindi nila siya mapagkakatiwalaan. Bukod pa riyan, wala silang sapat na oras para sa kanya at magiging balakid din siya para sa kanila at biglang nahilo si Meshima dahil sa pagkabigla, bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising si Meshima mula sa pagtulog at kasabay nito ay nakaupo sina Yuzo at Toji sa labas ng bahay at nag-uusap. Ipinaliwanag ni Toji sa kanya kung bakit niya dinala si Meshima sa bahay at sinabi sa kanya na umalis siya sa kanyang bahay at nag-iisa sa lungsod. Pagkatapos noon, nakita niya ang mga pulis na pumipigil sa kanya at nagsimula silang magtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Kaya naman natakot ako para sa atin at pumunta upang iligtas siya. Naniniwala ako na mas makabubuti para sa atin na panatilihin siya kasama natin upang mabantayan natin siya ng mabuti at hindi malagay sa panganib. Kaya sumagot si Yuzo sa kanya, hindi natin siya kaibigan at tiyak na darating ang araw na haarang siya sa ating daan at sinasabi ko sa iyo ng maraming beses noon na huwag kang masyadong makialam sa kanya. Alam kong alam mo ang kaseryosohan ng bagay na ito, at habang nag-uusap sila ay bigla nilang narinig ang tunog ng maraming mobile phone na tumutunog. Kaya mabilis silang pumasok sa bahay para tingnan kung ano ang nangyayari at nadatnan nila si Meshima na naglalaro gamit ang mga bomb phone. Kaya nang makita niya ang mga ito, kinabahan si Meshima at humingi ng tawad sa kanila sa kanyang ginawa. Kaya pumunta si Toji at inaf ang lahat ng telepono at sinabi sa kanya na ang mga teleponong ito ay hindi lamang mga ordinaryong telepono. Nakakonekta ang mga ito sa mga bomba sa loob ng fire extinguisher na iyon. At sa kabutihang palad ay hindi sila nakakonekta dahil isang napakalaking pagsabog ang mangyayari sa lugar. At sa kabilang panig, isang eroplano ng Amerika ang lumapag sa teritoryo ng Hapon na may dalang mga espesyal na puwersa na dapat sana ay tumulong sa Japan na puksain ang mga tulisan na patuloy na nagpapasabog ng mga random na lugar at mabawi ang nawawalang materyal ng plutonium. Kasabay nito, nagpulong ang gobyerno kasama ang mga investigador at sinabi ni Chief Core Asahi na ang data na nalik na nangyari ay nagbunyag ng mga lihim na detalye tungkol sa investigasyon. Kaya naman hindi na tayo maaaring maging mapagparaya or pabaya sa bagay na ito. Dapat nating tapusin ang kaso ng mga tulisang ito sa lalong madaling panahon dahil walang nakakaalam kung ano pa ang kanilang pinaplano. At habang nagsasalita siya, may lumapit kay Chief Core Asahi at sinabi sa kanyang tainga na dumating na ang mga espesyal na puwersa mula sa Amerika sa Japan at kasalukuyan silang naghihintay sa iyo.
Kaya napilitan si Kor Asahi na tapusin ang pagpupulong, at bumalik tayo kina Yuzo at Toji na nakabalat kayo sa mga uniforme ng mga trabahador sa tren upang makapagtanim sila ng bomba na hugis fire extinguisher doon at pagkatapos nila ay umuwi na sila. Ngunit habang umaakyat sila sa hagdan, napansin ni Toji ang isang nasusunog na amoy na nagmumula sa bahay. Kaya mabilis silang tumakbo upang tingnan kung ano ang nangyayari, at natagpuan nila si Meshima na nakatayo at naghahanda ng tanghalian ngunit sinunog niya ang lahat ng pagkain. Kaya nang umupo sila upang kumain, nakita nilang napakasama ng pagkain. Kaya galit na sinabi ni Yuzo sa kanya, walang nag-utos sa iyo na magluto ng tanghalian. Kung sinusubukan mong magpakita ng anumang pakinabang mula sa iyo, kung gayon ay ginagawa mo ang ganap na kabaligtaran. Kaya tumingin si Meshima sa lupa at labis na nalungkot sa kanyang sarili. Maya-maya, si Toji ay pumunta kay Yuzo at sinabi sa kanya, hindi ba't may naaalala ka sa pagkain ni Meshima? Personal kong naalala ang pagkain ng ampunan, napakasama nito at hindi makakain. Sa ampunan, ang pagkain ay tungkulin lamang at wala ng iba. At sa kabilang panig sa opisina ng investigasyon, nagpakita ang Sphinx na may dalang bagong video sa internet at sinabi nila rito, basta't nakita mo kami rito, tiyak na alam mo na kung ano ang mangyayari. Ngayon ay oras na para sa isang bagong bagtong. Saan naganap ang parusa sa lalaking may bayad na 5889 na nagtanim ng mga halamang gamot? May oras ka hanggang alas 8 ng gabi. Kung hindi mo malutas ang bagtong, magkakaroon ng malakas na pagsabog sa kung saan. Kaya nang marinig ni Kenjiro ang mga salitang iyon, mabilis siyang tumakbo sa kanyang kaibigang si Makasa, na nagtatrabaho sa opisina ng mga record at sinubukang tanungin siya tungkol sa mga numerong lumabas sa video. Kaya hinabol siya ng investigador na si Hamura at tinanong siya, ano ang nagdala sa iyo rito? Kaya ipinakita sa kanya ni Kenjiro ang isang file na may pagkakasunod-sunod ng mga numerong katulad ng mga lumabas sa video. Kaya naunawaan ni Hamura na ang Sphinx ay nangangahulugang mga dokumento ng pulisya. Pagkatapos nito, pumunta silang tatlo sa archive upang hanapin ang file na naglalaman ng mga numerong binanggit ng Sphinx doon. At pagkatapos ng mahabang paghahanap, sa wakas ay natagpuan ni Makasa ang file na may tamang mga numero. At nang makita nila ang nasa loob, nakakita sila ng isang kaso ng parusa para sa mga estudyante sa isang paaralan. Kaya nagbasa sila ng higit pang mga detalye at nalaman nilang isang grupo ng mga estudyante ang nahuli sa kanilang morning lineup. Kaya pinarusahan sila sa pamamagitan ng pagpilit na tumakbo sa paligid ng paaralan sa napakataas na temperatura. Kaya nagdusa ang mga estudyante mula sa sunstroke. Kaya nagtanong si Makasa ng may gulat at may kaugnayan ba ito sa bagtong. Pagkatapos nito, umupo silang tatlo upang maghanap ng solusyon sa bagtong. At sinabi sa kanila ni Kenjiro dahil laging umaasa ang Sphinx sa mga kathang-isip na kwento, nagpakita sa isa sa mga sikat na kwento na mayroong isang taong nagtanim ng mga halamang gamot sa isang kathang-isip na hardin. Kaya pinarusahan siya ng pinuno noong panahong iyon at ang parusa ay pinilit niya itong tumakbo ng malayo. At siya nga pala, ang lalaking iyon ay kilala sa titulong Pulang Ahas. Maaari nating ipagpalagay na ang parusa sa nobela at ang file na natagpuan natin tungkol sa paaralan ay halos magkapareho sa paraan ng pagpaparusa na pilit na tumatakbo. At tiyak na may koneksyon sa pagitan ng Pulang Ahas at ng parusa sa mga estudyante ng paaralan. Pagkatapos ng malalim na pag-iisip, sinabi ni Kenjiro na tiyak na ang ibig nilang sabihin ay ang pulang tren na matatagpuan sa gitna ng lungsod. Kaya't nagulat si Hamura sa kanyang narinig at mabilis na pumunta upang ipaalam sa mga opisyal. Kaya hinalughog nila ang buong tren. At kasabay nito, tinanong ni Toji si Yuzo, bakit mo pinadali ang bagtong sa pagkakataong ito? Kaya sumagot siya, kung gagawin ko itong mas mahirap at hindi nila ito malutas, mapipilitan akong tapusin ang mga tao sa tren, at hindi iyon ang ating layunin. Naniniwala ako na napagtanto ng investigador na si Kenjiro na tiyak na may koneksyon sa pagitan ng mga lokasyon ng pambobomba. Dahil hindi natin sinabi ang ating mga hinihingi, tiyak na susubukan niyang alamin mismo kung ano ang ating hinahanap. Bumalik tayo kay Kenjiro, na nakaupo kasama ang kanyang kaibigang si Makasa at ipinakita sa kanya ang mga pangalan ng mga mahahalagang tao na pinuno ng mga lugar kung saan nangyari ang mga pagsabog at sinabi sa kanya, nang maghanap ako tungkol sa kanila, nalaman kong nakikilahok sila sa isang seminar na inorganisa ng isang organisasyon na tinatawag na Peace Rise Academy.
At ito ay isang organisasyon na itinatag upang mapahusay ang interaksyon sa pagitan ng mga tao sa gobyerno. At tiyak na ito ang target ng mga tulisan, ngunit hindi ko alam kung bakit nila ito hinahabol. Ngunit patuloy akong maghahanap hanggang sa malaman ko ang dahilan. At alas 7 ng gabi, sinabi ni Toji na walang mga ulat tungkol sa pag-alis ng bomba at ang investigador ay dapat na nalutas na ang bagtong matagal na ang nakalipas. Sa ganitong bilis, magiging pumapas lang sila sa loob ng isang oras. Ngunit tiniyak siya ni Yuzo dahil mayroon siyang telepono na nagbibigay daan sa kanya na kontrolin ang bomba ng malayuan. Ngunit nagulat si Toji nang makita niya ang telepono dahil napansin niya na walang signal ang telepono ni Yuzo at nangangahulugan ito na hindi nila mapapahinto ang bomba. Kaya mabilis niyang kinuha ang kanyang telepono para tingnan din ito at nalaman niyang wala ring signal sa kanyang telepono. Kaya napansin niya na lahat ng bagay sa lungsod ay ganap na nawalan ng signal. Kaya mabilis na pumunta si Yuzo at tiningnan ang lahat ng teleponong naruroon at nalaman din na naputol ang network at sinabing lahat ng telepono ay nahaharap sa electromagnetic interference. Tiyak na may sinasadyang gumagawa nito at kasabay nito, pumunta si Kenjiro kasama ang ilang investigador kay Chief Core Asahi at galit na tinanong ito, anong ibig mong sabihin na walang nag-alis ng bomba hanggang ngayon? Kaya sumagot si Core Asahi, nakatanggap kami ng mga utos mula sa mas matataas na posisyon na ang espesyal na pangkat na nagmumula sa Amerika ang hahawak sa misyon. Kaya ang kailangan lang nating gawin ay maghintay ng mga utos lamang. Kaya tumutol ang iba pang mga investigador sa desisyong ito. Kaya iniwan ni Kenjiro si Chief Core Asahi at galit na umalis. Ngunit binalaan siya ni Core Asahi na huwag kumilos ng mag-isa, para hindi mangyari sa kanya ang nangyari noon. Sa kabilang banda, nakasakay si Toji sa kanyang motorsiklo patungo sa tren. Kaya kinausap ni Yuzo si Toji gamit ang walkie-talkie at sinabi sa kanya, malalaman ko ang lokasyon ng tren sa pamamagitan ng schedule. Hindi ko pa rin alam ang eksaktong lugar, kaya susubukan kong i-access ang sistema ng kumpanya ng Riles at ipapaalam ko sa iyo ang lokasyon kapag natapos na ako. Sasabog ang bomba sa eksaktong alas 8 at wala tayong ibang pagpipilian kundi tanggalin ang bomba mula sa ating mga sarili matapos mangyari ang interference sa lahat ng mobile phone. Ngunit ipinaalam sa kanya ni Toji na ito ay isang imposibleng misyon, lalo na't kailangan niya itong tanggalin nang walang makakakita sa kanya. Kaya tinanong ni Yuzo ang kanyang sarili, dapat sana ay lutasin ng mga pulis ang bagtong na ito, kaya bakit wala ni isa sa kanila ang gumagalaw hanggang ngayon? Bukod doon, lahat ng telepono ay nakalantad sa electromagnetic interference. Tiyak na ang lahat ng ito ay hindi nagkataon lamang at may nasa likod nito. At pagkaraan ng ilang sandali, nagtagumpay si Yuzo sa paghack ng sistema ng Riles at ipinasok ang train code na nagdadala ng bomba. At sa katunayan, nagawa niyang malaman ang lokasyon nito. Ngunit bigla niyang natuklasan na may ilang tren na may parehong code. Kaya tiningnan ni Yuzo ang screenshot dahil imposibleng may tren na kapareho ng ibang tren na may parehong code at ito ay ebidensya na may nagtatangkang magpakita sa kanya ng pekeng data. Kaya sinubukan muli ni Yuzo na malaman sa pamamagitan nito ang tamang lokasyon ng tren. Ngunit biglang nahack ng tuluyan ang device ni Yuzo. Kaya mukhang nagulat si Yuzo dahil hindi niya maintindihan ang nangyayari. At bigla siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang ulo dahil naalala niya ang mga araw sa ampunan at ang gabi ng pagtakas niya nang hindi niya mailigtas ang kanyang kaibigang si Five. At muli niyang binuhay ang parehong eksena dahil hindi niya mailigtas ang mga taong nasa tren na masasawi dahil sa kanyang bomba. Kaya tinanong ni Yuzo ang kanyang sarili, posible kayang si Five ang gumagawa ng lahat ng ito dahil naaalala niya noong palagi siyang nakikipagkumpetensya sa kanya sa chess at madalas din siyang binibigyan ng mga pekeng datos sa ibang mga laro. Bukod doon, siya lang ang maaaring mag-isip ng may parehong pag-iisip tulad nila. Kaya itinapon ni Yuzo ang laptop na mayroon siya at kumuha ng bago at nagsimulang subukang muli at muli kung saan ang tunay na lokasyon ng tren. At pagkaraan ng ilang sandali, nalaman ni Yuzo kung nasaan mismo ang tren. Kaya tumayo siya nang hindi makapaniwala sa kanyang sarili at mabilis na tumakbo upang maabyutan ito at bumaba mula sa bahay, at tumungo sa istasyon at ilang minuto bago mag-alas 8, nagawa niyang maabyutan ang tren sa platform. Kaya't huminga ng malalim si Yuzo pagkatapos ng lahat ng pagtakbo at kumuha ng bomba ng gas at inihagis ito sa tren. Kaya't sumigaw ng malakas ang mga tao at nagsimulang tumakas mula sa tren.
Kaya nang pumasok si Yuzo para tanggalin ang bomba, nagulat siya sa isang babae na nakasuot ng headphone at hindi nararamdaman ang nangyayari. Kaya't mabilis siyang tumakbo patungo sa kanya upang iligtas siya. Ngunit ang orasan ay umabot na sa 8:00 at ang bomba ay sumabog sa nakatakdang oras nito. Kaya't nawalan ng malay si Yuzo pagkatapos ng pagsabog na nangyari. At pagkaraan ng ilang sandali, nagising muli si Yuzo at tinawagan si Toji upang tiyakin ang kanyang sarili. At habang sila ay nag-uusap, nakatanggap sila ng isang mensahe sa kanilang mga telepono na nakasulat dito, "Sa wakas ay natagpuan kita." Kaya't tinanong siya ni Toji, "Iniisip mo ba ang parehong bagay na iniisip ko?" Kaya't sumagot si Yuzo, "Oo, wala nang iba. Siya lamang ang nakakaalam kung paano tayo nag-iisip at madaling masusubaybayan ang ating mga galaw dahil matagal na siyang nakatira sa atin noon, tiyak na siya si Five." Kinabukasan, isa sa mga pinuno ang tumayo sa pulong ng gobyerno kasama ang mga investigador at sinabi sa kanila na kahit walang nasawi, maraming nasugatan. Sinusubukan na naming tanggalin ang mga surveillance camera para makontak ang kriminal na gumawa nito at hinahanap din namin ang dahilan sa likod ng pagkawala ng komunikasyon sa lungsod kahapon. Kaya tumayo si Chief Core Asahi para tapusin ang pagpupulong, ngunit ipinaalam niya sa kanila ang desisyong ginawa ng mga matataas na posisyon at sinabi sa kanila mula ngayon ay makakatanggap sila ng suporta mula sa FBI pagkatapos noon, at tungkulin nilang isagawa ang anumang kahilingan na ibibigay nila. Kaya narinig ito ng mga investigador ng may pagkamangha at hindi sila makapaniwala sa desisyong ito. At sa kabilang banda, nanaginip si Yuzo ng gabi ng pagtakas at narinig ang masamang tawa ni Five matapos niyang mabigang iligtas siya at nagising si Yuzo ng takot. Pinapatibay siya ni Toji at pinayuhan na dapat siyang magpahinga pa. Ngunit tumanggi si Yuzo at sinabi sa kanya na hindi magtatagal si Five. "Alam kong sinisisi niya tayo dahil hindi natin siya nailigtas. Magiging napakahirap na kalaban natin siya at hindi matatapos ang bagay na ito ng madali." Kaya pumasok si Meshima sa kanila at nag-alok ng tulong. Ngunit tumanggi si Yuzo sa tulong niya dahil ayaw niyang isama siya sa kanilang usapin. Bukod pa riyan, alam niyang magiging balakid siya para sa kanila at sinabi sa kanya, "Hindi mo magagawang pasabugan ang mga lugar or pumaslang ng mga tao," at kinuha siya at ipinakita sa kanya ang mga larawan ng mga taong nasugatan. Kaya't nakaramdam ng takot si Meshima sa kanyang nakikita at tiningnan ang mga larawan habang labis na nalulungkot. Kasabay nito, naglalakad si Kenjiro kasama si Core Asahi at sinabi sa kanya, "Alam mo na kokontrolan tayo ng FBI. Sinusubukan mo lang pagandahin ang ating imahe sa pamamagitan ng pagpapakita ng suporta sa kanila, ngunit alam mo na hindi ito mangyayari. At nga pala, sa pulong kahapon, may dumating at tinawag ka sino iyon." Kaya sumagot siya, "Ang opisina ng punong ministro." Bumalik tayo sa nakaraan, at sa oras na iyon, pumasok si Core Asahi sa opisina ng punong ministro at nakita ang mga taong nasa matataas na posisyon na nakaupong nag-aalala at walang magawa. At nang umupo siya kasama nila, ipinakilala siya ng isa sa mga pinuno kay Agent Clark at sa kanyang kasosyo na Five mula sa FBI at sinabi sa kanya na tutulungan nila sila sa kaso ng Sphinx. Kaya't nagtatakang nagtanong si Core Asahi, bakit makikialam ang FBI sa mga panloob na usapin ng bansa? Kaya tumayo si Clark dahil malinaw na hindi niya gusto ang usapan, at sinabi kay Core Asahi na 6 na buwan na ang nakalipas na isang materyal na nuclear ang ninakaw mula sa pasilidad. Kaya naman interesado ang gobyerno ng Estados Unidos sa bagay na ito dahil ang pagnanakaw ng naturang materyal ay lubhang mapanganib sa buong mundo, at natitiyak nila na ang mga responsable sa mga insidente ng pagsabog na nangyayari sa bansang ito ay ang mga nagnakaw ng materyal na nuclear na iyon. Bukod doon, mayroon silang ebidensya laban sa kanila. Kaya tumayo si Core Asahi at humingi ng anumang impormasyon tungkol sa kanila para maaresto nila sila. Kaya narinig iyon ni Five or mas kilalang Fiona, at sarkastiko siyang tumawa at sinabi sa kanila sa lahat ng oras na ito na wala kang nakitang kahit isang piraso ng ebidensya laban sa kanila at hinayaan mo pa silang maglabas ng lihim na impormasyon tungkol sa kaso, at ngayon ay sinasabi mo sa akin na maaari mo silang arestuhin at pagkatapos noon ay umalis siya. Bumalik tayo muli sa kasalukuyan, at si Meshima ay nakatayo sa bubong ng bahay na nag-iisip. Kaya lumapit si Toji sa likuran niya, kaya malungkot niyang tinanong siya, "Pabigat ba ako sa iyo? Hindi ako dapat lumapit sa iyo at pakiramdam ko ay nababagabag ka sa aking presensya."
Kaya sinubukan ni Toji na aliwin siya at sinabi sa kanya, huwag kang magalit kay Yuzo, hindi niya sinasadyang makasakit. Hindi kanya kamumuhian gaya ng iniisip mo at ayaw lang niya na masangkot ka sa amin at maging isang kriminal na babae mula sa isang inosenteng babae. Kaya narinig ni Meshima ang kanyang mga salita at ngumiti. Pagkatapos noon, isang mensahe ang dumating sa opisina ng investigasyon sa kanilang telepono. At ang mensaheng ito ay ipinadala mula kay Sphinx. Nakasulat dito, si Julius Caesar ay pumunta sa mga lupain ng Arab. Ngunit ang nakakagulat ay natanggap din ni Yuzo at Toji ang mensaheng ito. At nangangahulugan ito na may gumagamit ng kanilang pangalan para sa isang tiyak na layunin. Kaya napagtanto nilang dalawa na sinimulan na silang hulihin ni Fiona. Kaya sinabi ni Yuzo na ang pangungusap na ito ay tumutukoy sa Caesar cipher, at nangangahulugan ito na dapat nating i-convert ang mga letres sa mga numerong Arab. Kaya't nagsama-sama sina Yuzo at Toji upang maghanap ng solusyon sa bugtong ni Fiona, at nang i-convert nila ang mga letres sa mga numero, dinala sila nito sa mga coordinate ng paliparan. Mukhang nagulat si Yuzo dahil ang paliparan na iyon ay isa sa kanilang mga target sa hinaharap. At bigla silang nakatanggap ng mensahe sa telepono na nakasulat dito ang salitang Von Voyage. Sinabi ni Yuzo na ang mensaheng ito ay nangangahulugan na alam ni Fiona ang lahat tungkol sa kanila. Pagkatapos noon, naghanda sina Yuzo at Toji na pumunta sa paliparan. Kaya nagtanong si Toji, may posibilidad ba na peke ang bombang ito? Kaya sumagot si Yuzo, dahil alam nilang si Fiona ito, gagawin niya ang lahat para talunin sila. Nasa isang malaking problema sila ngayon dahil kung aalisin nila ang bomba, maaari silang maaresto, at kung iiwan nila ito, maraming tao ang masasawi. Kaya tinanong siya ni Toji, pero napakalaki ng paliparan na iyon. Paano natin malalaman ang lokasyon ng bomba? Kaya sumagot siya, tiyak na pagdating natin doon ay mag-iiwan sa atin si Fiona ng isa pang palaisipan na dapat lutasin. Mayroong humigit kumulang 1,000 surveillance camera doon. Tiyak na babantayan niya silang lahat para mabunyag tayo. Kaya iminungkahi ni Toji na magsama sila ng isang taong hindi nila kilala para may bailang ang atensyon sa kanila ng kaunti. Kaya tiningnan ni Yuzo si Meshima at tuluyang tinanggihan ang ideya. At kasabay nito sa opisina ng investigasyon, tumayo si Kenjiro sa harap ng mga investigador para lutasin ang Caesar cipher. At gumuhit siya sa pisara ng ilang numero at letra, at pagkatapos ng mahabang pagsusuri at mas maraming pag-iisip ay naabot nila ang tamang mga numero. Nang hanapin nila ang mga ito, nalaman nilang ang paliparan ang itinuturo ng mga ito. At natuklasan din ni Kenjiro ang oras ng pagsabog ng bomba, na 8:00 ng gabi. Pagkatapos nito, naghanda ang opisina ng investigasyon para pumunta sa paliparan. Ngunit nakaupo si Kenjiro habang iniisip ang mga mensaheng dumating sa kanya at sinabi kay Hamura, sa palagay ko ay hindi ang nagpadala ng mensaheng ito ang mga kriminal. Pero sinabi ni Hamura na wala siyang oras para sa usapang ito. Mayroon na lang tayong 4 na oras bago sumabog ang bomba. At habang nag-uusap sila, pumasok ang isa sa mga pinuno at sinabi sa kanila na mayroon tayong mga utos mula sa mas matataas na posisyon na ang bomb squad ang hahawak sa usapin ng pagkuha ng bomba at mananatili kayo rito hanggang sa kailanganin namin kayo. Kaya narinig ito ng mga investigador habang gulat na gulat at hindi maintindihan ang sinasabi. Kaya lahat sila ay tumutol sa kanya at nagpahayag ng kanilang galit. Pero sinabi sa kanila ng pinunong iyon na hindi ko na uulitin ang mga salita, at hindi ko na kailangang sabihin sa inyo na wala sa inyo ang dapat kumilos ng mag-isa. Kaya tumayo si Kenjiro para umalis, kaya tinanong siya ni Hamura kung saan siya pupunta ngayon. Kaya sumagot siya na kukuha ako ng makakain dahil sa palagay ko ay mananatili tayo rito ng ilang sandali. Pero si Kenjiro ay pupunta sa kanyang sasakyan para tumungo sa paliparan dahil gusto niyang ihinto ang bomba bago ito sumabog, dahil sigurado siyang hindi ito pipigilan ng FBI. Kaya tinawag siya ni Hamura at sinabi sa kanya na alam kong hindi ka kukuha ng pagkain tulad ng sinabi mo sa akin. Sasama ako sa iyo para mailigtas natin ang mga tao. At habang nag-uusap sila, may ilang ibang investigador na sumama rin sa kanila at ipinaalam sa kanila na hindi nila sila pababayaan at sasamahan sila para ihinto ang bomba ng magkasama. Sa kabilang banda, sinubukan ni Toji na kumbensihin si Yuzo na isama si Meshima dahil kung gagamit sila ng hindi kilalang tao, aalisin nila ang bomba nang walang makakakilala sa kanila.
Ngunit iginiit ni Yuzo ang kanyang pagtanggi. Kaya tinawag siya ni Meshima at sinabi sa kanya, gusto kong sumama sa iyo sa isang misyong tulad nito. Kahit hindi ko alam kung paano haharapin ang mga bomba, gagawin ko ang aking makakaya para tulungan ka. Tumingin si Yuzo sa kanya at sa wakas ay pumayag, ngunit sinabi sa kanya na sasakay ka ng tren para hindi tayo malantad, at pagkatapos ay ngumiti si Toji sa kanyang mukha. Maya-maya, dumating sina Yuzo at Toji sa paliparan at nakabalat kayo sila sa mga uniforme ng manggagawa. Pagpasok pa lang nila, nagparehistro na sila ng kanilang pagpasok. Ngunit sa kabilang banda, nakaupo si Fiona sa monitoring room at pinapanood sila. Binuksan nila ang employee log at hinanap ang pinakabagong entry ng manggagawa at natuklasan nilang may isang empleyadong nagparehistro ng kanyang pagpasok ng walang pagkakakilanlan. Pagkatapos noon, pumasok sina Yuzo at Toji sa banyo para magpalit ng damit at lumabas mula rito gaya ng normal na Yuzo at Toji. Habang naglalakad sila, nakuhanan sila ng mga surveillance camera. Nagningning agad ang mga mata ni Fiona nang makita sila. Tiningnan ni Yuzo ang screen na nasa paliparan at nakita ang mapa ng lugar. At nang suriin niya itong mabuti, nakita niyang parang chessboard ito. Kaya sinabi niya kay Toji na gusto niyang gamitin ang paliparan na parang laro ng chess na dati nilang nilalaro, at isang simbolo ng D4 ang lumabas sa screen. Kaya sinabi ni Toji sa kanya na dapat silang manalo sa laro para malaman ang lokasyon ng bomba. Kaya nag-isip si Yuzo kung paano nila gagawin iyon at pagkatapos ay ipinaalam kay Toji ang lugar na kanilang pupuntahan, at mabilis na tumakbo ang dalawa. At sa kabilang panig, dumating si Kenjiro sa paliparan kasama ang mga investigador. Kaya tinanong ng isa sa mga investigador na dapat nilang hanapin ang bomba ng mabilis sa bawat seksyon. Ngunit paano nila hahanapin ang lahat ng ito kung sila lang mag-isa? Kaya sumagot si Kenjiro, sa palagay ko ay lalahad na ng Sphinx ang kanilang bagtong sa lalong madaling panahon. Kaya itinuro ng isa sa mga investigador na kasama niya ang screen ng paliparan na may simbolong D4, kaya tiningnan ito ni Kenjiro at ngumiti. Pagkatapos nito, pumunta si Kenjiro sa empleyadong responsable sa mga screen at tinanong siya, ano itong mga kakaibang larawan na ipinapakita mo? Kaya sumagot siya sa kanila, nakatanggap ako ng mga utos mula sa pulisya na ipakita ang mga bagay na ito, ngunit sa totoo lang ay hindi ko alam ang dahilan. At nga pala, kumusta kayo mga pulis at hindi alam ang tungkol sa desisyong ito? Kaya nagkatinginan ang mga investigador at labis na nalito dahil hindi nila alam kung ano ang isasagot. Pagkatapos noon, nagsama-sama ang mga investigador upang pag-isipan kung ano ang kanilang gagawin. Kaya sinabi sa kanila ni Kenjiro, ang mga larawang ito ay para sa ibang tao maliban sa amin. Ang taong nagtanim ng bomba ay nagpapadala ng mga mensahe sa taong nagtatangkang pigilan ito. Kaya narinig ito ng mga investigador at nagulat sila at tinanong siya, ibig mo bang sabihin ay ang mga pulis ang gumawa ng bombang ito? Ibig sabihin ba nito ay ang tunay na Sphinx ang siyang sumusubok na lutasin ang bagtong? Kasabay nito, humiwalay si Toji kay Yuzo at naglakad sa gitna ng mga tao kaya walang kamera ang makakapag-capture sa kanya. Kaya ipinaalam ng mga empleyado sa control tower kay Fiona na nawala nila ang bakas ni Toji na parang alam niya ang lahat ng surveillance camera, at nagtatago sa mga lugar kung saan hindi siya makukuha ng mga kamera. Kaya inutusan sila ni Fiona na ipaalam sa mga pulis sa paliparan na hanapin siya agad. Pagkalipas ng ilang sandali, nakarating si Toji sa pinto ng isa sa mga banyo. At nang tumangala siya, nakita niya ang isang pulis na tumatakbo papunta sa kanya upang hulihin siya. Ngunit nagawa siyang ibaba ni Toji at inalis ang kanyang mga damit at nagbalat kayo sa mga ito upang walang makakilala sa kanya. At pagkatapos noon, tinawagan niya si Meshima para sabihin ang kanilang plano. Ngunit si Meshima ay labis na kinakabahan at pinipigilan ang kanyang loob. Kaya sinubukan niyang tipunin ang kanyang lakas ng loob at sa wakas ay pumayag. Pagkatapos noon, pumunta si Toji sa control room ng paliparan para makontrol niya ang mga surveillance camera sa lugar at malaman din kung nasaan ang bomba. Kasabay nito, pumunta si Meshima sa banyo at may hawak siyang mga paputok. At si Meshima ay nakaupo na labis na kinakabahan sa kanyang ginagawa, at nanginginig ang kanyang buong katawan at pinagpapawisan siya ng husto. Pero tumayo siya at sinindihan ang mga paputok na iyon. Kaya't maraming usok ang lumabas sa banyo, kaya't tumunog ang sirena ng alarma sa paliparan. Kaya nang marinig ni Fiona ang tunog ng alarma,
Nagulat siya at nagtanong, ano itong nangyari? Kaya't sumagot ang mga empleyado, maraming usok ang lumalabas sa mga banyo. Kaya't inutusan sila ni Fiona na ipadala ang mga pulis doon. At habang nakatayo siya at nanunood ng mga kamera, nakita niya si Mesh Ima na kinakabahan at nababangga ang mga tao at tumatakbo ng buong bilis. Kaya napagpasyahan ni Fiona na kasama niya sina Yuzo at Toji. Kaya kinausap niya si Agent Clark gamit ang earpiece sa kanyang tainga at inutusan itong arestuhin si Mesh Ima mismo. Pagkatapos nito, umupo si Fiona para bantayan si Yuzo. At habang minomonitor niya ito gamit ang mga kamera, naramdaman niyang may mali. Kaya nagsimula siyang magpalipat-lipat ng mga kamera para makita si Yuzo. Ngunit may napansin siyang isang bagay na lubhang mapanganib, na ang orasan sa paliparan ay 5 buong minutong nahuhuli sa totoong oras. Gulat na tumingin si Fiona sa screen dahil ibig sabihin ay may kumokontrol sa mga surveillance camera ng malayuan. Kaya hinugot niya ang kanyang baril at mabilis na tumakbo para mahuli si Yuzo at Toji bago sila makatakas. Ngunit paglabas niya ng control room, nakita niya si Yuzo na nakatayo sa likuran niya at nakatutok ang baril sa kanya. Kaya't natigilan si Fiona sa kanyang kinatatayuan at gulat na gulat. Ngunit sarkastiko niyang tinanong ito, ganito ba ang dapat mong paraan ng pagtanggap sa akin? Dapat ko na palang napansin na peking footage ang nakikita ko sa lahat ng oras na ito. Nang sandaling iyon na umusok, may nag-rollback sa surveillance camera mula sa totoong oras. Kaya tinanong siya ni Yuzo, bakit mo hinaharangan ang aming daan? Sarkastiko na tumawa si Fiona at sinabi sa kanya, pumunta ako para tapusin ang ating laro. Siya nga pala, ang babaeng ginawan mo ng dahilan ng kaguluhan sa lugar. Pinadalhan ko siya ng espesyal na imbitasyon para dumalo sa pagsabog ng bomba ng malapitan. Narinig iyon ni Yuzo habang nalilito. At biglang dumating ang mga pulis at pinaputukan si Yuzo, ngunit hindi nila siya nataman. Kaya tumakbo at mabilis na nakatakas si Yuzo at pumunta kay Toji para iligtas si Mesh Ima. At habang tumatakbo si Yuzo, nakasalubong niya si Kenjiro na nagmumula sa malayo. At nang dumaan siya sa tabi nito, huminto si Kenjiro sa kanyang kinatatayuan at pinaghihinalaan na ang taong ito ay ang Sphinx. Pero tinatawagan siya ni Hamura para mabilis nilang mahanap ang bomba bago ito sumabog. Kaya napilitan si Kenjiro na sumama sa kanila at iwan si Yuzo. Pagkatapos noon, pumunta si Yuzo kay Toji at nakita si Toji at sinabing hindi niya mahanap ang bomba, kahit sigurado siyang nasa tamang lugar sila. At biglang tumunog ang telepono ni Toji, at nalaman niyang si Mesh Ima pala ang tumatawag sa kanya. At nang sagutin niya ito, naabutan niya itong umiiyak ng malakas at takot na sinasabi sa kanya, tulungan mo ako agad. Nasa loob ako ng eroplano at gumagalaw ang eroplanong ito at may bomba rito. May nagbanta sa akin kanina at inilagay ako roon, ano na ang dapat kong gawin ngayon? Kaya sinubukan ni Toji na pakalmeyan siya at tinanong siya kung sino ang nagpapalipad ng eroplano. Ngunit nagulat siya nang sabihin niya sa kanya na ang eroplano ay gumagalaw ng mag-isa. Kaya nang marinig iyon ni Yuzo, napagtanto niya na pinagtaksilan sila ni Fiona at wala ang bomba sa lugar na sinabi niya at sinabi kay Toji na ang eroplano ay makakarating sa gate number 106, ang lugar kung saan tayo nakatayo ngayon. At ang problema ay sa ganitong bilis maraming tao ang masasawi. Remotely ang takbo ng eroplanong iyon at ibig sabihin ay nasa automatic control tower si Fiona. Kaya tinanong siya ni Toji kung ano ang gagawin natin ngayon. Napapaligiran ang toreng iyon ng maraming pulis at hindi man lang tayo makakalapit doon. Kaya kinagat ni Yuzo ang labi niya sa galit at sinabi sa kanya na kung magdudulot tayo ng kaguluhan dito, may lilipat natin ang mga sibilyan sa paliparan. Gulat na tiningnan siya ni Toji at galit na sinabi sa kanya, paano naman si Mesh Ima? Nasa tabi siya ng bomba, kaya tiningnan siya ni Yuzo at nag-isip sandali at may naisip siyang plano. Pagkatapos noon, tinawagan ni Yuzo ang investigador na si Kenjiro at sinabi sa kanya, ako si Sphinx at walang oras para magpaliwanag sa iyo. Hindi ito ang bombang ginawa namin at sigurado akong alam mo kung sino ang may gawa nito. Pero ngayon, may eroplanong may dalang bombang ito at papunta na sa gate number 106 ngayon. Kaya narinig iyon ni Kenjiro at nagulat at nagpatuloy sa pagsasalita si Yuzo. Ang tanging paraan para mapigilan ito ay ang kontrolin ito ng remotely mula sa control tower. Ngunit dahil puno na ang mga pulis sa lugar, hindi man lang kami makakalapit doon.
Kaya ikaw ang pupunta roon at pipigil dito. Pareho tayong mapapahamak kung sakaling sumabog ang bomba. Bukod doon, tungkulin ng pulisya na protektahan ang mga sibilyan. Kaya naman naging tensyonado si Kenjiro at hindi alam ang gagawin. Ngunit sumang-ayon siya sa mga salita ni Yuzo ng labag sa loob niya upang mailigtas niya ang mga sibilyan. Pagkatapos noon, sina Yuzo at Toji ay sumakay sa kanilang sasakyan. Kaya tinawagan ni Toji si Meshima at inutusan itong gawin ng eksakto ang sinabi niya, nagagawa siya ng lubid para makatalon siya mula sa eroplano. At kasabay nito, pumunta ang mga investigador sa control tower, ngunit naharap nila ang mga pulis doon na mariing pumihil sa kanila na dumaan. At habang nagbabanggaan sila, nagawa ni Kenjiro na makatakas mula sa kanila at mabilis na tumakbo papunta sa control room. At sa kabilang panig, lumabas si Meshima mula sa bintana ng eroplano at nakita si Toji na nakatayo sa kanilang sasakyan na naghihintay sa kanya at sinenyasan siyang tumalon papunta sa kanya. At hinarap ni Meshima ang kanyang pinakamalaking kinatatakutan na takot siyang tumalon mula sa matataas na lugar. At biglang bumangga ang eroplano sa ilang kahon sa lupa. Kaya nahulog si Meshima mula sa bintana ngunit sa kabutihang palad ay mahigpit niyang hawak ang lubid ng buong lakas. Kaya sinenyasan siyang muli ni Toji na tumalon, ngunit takot na takot siya. Ngunit naaalala niya ang kanilang mga alaala nang tumalon siya mula sa gusali ng gobyerno at nagtiwala kay Toji. At sa katunayan, hindi siya binaygo ni Toji at nagawa siyang iligtas. Kaya biglang sumugod si Meshima papunta sa kanya. Nahuli siya ni Toji at napatunayang karapat-dapat sa kanyang tiwala sa pangalawang pagkakataon at hindi siya binaygo. Kasabay nito, nakarating si Kenjiro sa control room, binunot ang kanyang baril at itinutok ito sa empleyadong kumokontrol sa eroplano at sinabi sa kanya, gusto kong gawin mo ang lahat ng sasabihin ko sa iyo. Tiningnan siya ni Fiona nang may nagliliyab na galit sa kanyang mga mata. Kaya sinunod ng empleyado ang kanyang mga utos dahil natatakot siya sa kanya at inilihis ang eroplano mula sa landas nito at itinuro ito patungo sa isang bakanteng lupain. Sinabi sa kanya ni Fiona, pagsisisihan mo ang ginawa mong ito. Pagkalipas ng ilang sandali, sumabog ang bomba sa eroplano at nagawa ni Kenjiro at Yuzo na iligtas ang mga tao sa paliparan. Kaya, tumingin si Kenjiro mula sa bintana at nakita si Yuzo na suot ang maskara ng Sphinx at sumasaludo sa kanya. Kaya, sinubukan ni Kenjiro na bumaba para arestuhin siya, ngunit nadatnan niya ang mga empleyado na nasa estado ng pagkataranta, nakaharang sa labasan. Kaya, bumalik si Kenjiro sa bintana at tiningnan siya na ang mga mata ay puno ng matinding galit. Maya-maya, si Fiona ay nakaupong mag-isa na hawak ang card ni Meshima sa kanyang kamay at tinitingnan ito ng may purong mali siya at sinabing, hindi ko kayo hahayaang makatakas sa susunod. Kinabukasan, nakatayo si Kenjiro kasama ang mga investigador na kasama niya sa paliparan sa harap ng kanilang pinuno. At mahigpit niya silang pinagsabihan dahil hindi sila nakinig sa kanyang mga utos at sinabi sa kanila, sinabi ko na sa inyo noon na walang sino man sa inyo ang dapat umalis sa opisina ng investigasyon ngunit hindi kayo nakinig sa aking mga salita at pumunta sa paliparan. At hindi lang iyon, hinadlangan din ninyo ang mga investigasyon na nagaganap doon. Suspendido kayo sa trabaho ng 3 buwan at kakanselahin ko rin ang inyong pakikilahok sa kasong ito at sa susunod ay tuluyan ko na kayong tatanggalin sa serbisyo. At tungkol naman kay Kenjiro, suspendido siya sa trabaho ng hindi tinukoy na panahon. Kaya sinabi ni Kenjiro, ako ang may pananagutan sa nangyari, at ako ang mananagot ng buong buo, ngunit nakita ko mismo si Sphinx, at hindi sila ang gumawa ng bomba. May isang taong nagtatangkang iugnay sa kanila ang gawaing ito. At pagkatapos ay umalis si Kenjiro. Kaya tinawag siya ng pinuno at inutusan siyang iwan ang kanyang badge dahil opisyal na siyang tinatanggal sa trabaho. Kaya galit na inihagis ni Kenjiro ang badge sa mesa at umalis. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Kenjiro ang kanyang anak na babae sa kanyang dormitoryo at sinabi rito, dahil ikaw ay nasa inhenyeriya at may alam ka tungkol sa agham ng enerhiyang nuklear, posible ba para sa isang ordinaryong tao na gawing bomba ang material na plutonium? Kaya, gulat na gulat siyang tiningnan ng kanyang anak at sinabing nangangailangan ito ng mga makinang tumpak, at mahirap din itong i-convert para sa mga baguhan. Bukod pa riyan, kailangan nilang makahanap ng solusyon para sa radiation na lalabas sa material na ito. At sa kabilang banda,
Nagising si Meshima mula sa pagkakatulog, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagsimula siyang maghanda ng tanghalian, ngunit bigla niyang narinig ang pagtunog ng doorbell. Kaya mukhang nagulat si Meshima dahil walang bumibisita sa kanila. Kaya pumunta si Meshima at binuksan ang pinto at nakita ang isang delivery worker na may dalang order na partikular na nakapangalan sa kanya. Kaya gulat na tiningnan siya ni Meshima, ngunit kinuha niya ang pakete mula sa kanya at nakita ang isang card na may nakasulat na mensahe, na siyang salitang bomba. Kaya nang mabasa ni Meshima ang salitang ito, labis siyang natakot. Kasabay nito, pauwi na sina Yuzo at Toji. Kaya nagtanong si Toji, aalis na ba tayo sa tagwan na ito? Kaya sumagot ng oo si Yuzo, nakita nila ang mukha ni Meshima at sandali na lang bago nila matagpuan ang lugar na ito. At habang nag-uusap sila, nakita nila si Meshima na tumatakbo papunta sa kanila. Kaya natigilan sila sa kanilang lugar ng gulat. At biglang may nangyaring malakas na pagsabog sa kanilang bahay. Kaya tiningnan ni Meshima ang pagsabog ng may gulat. At sa kabilang banda, lumapit ang ahente na si Clark kay Fiona at tinanong siya, ano itong ginawa mo? Masyado mo itong pinalalaki sa kanila. Sinabi sa atin ng gobyerno ng Amerika na mahalaga ang pagsiguro sa mga materyales na nuclear. Dahil sa ginagawa mo, haantong ito sa paggamit nila ng bomba. Gayunpaman, mag-isip ka bago ka gumawa ng susunod na hakbang. Hindi ko na muling mapapatunayan ang ginagawa mo sa pulisya ng Hapon. At pagkatapos umalis ni Clark, napahawak si Fiona sa kanyang ulo sa galit at sinabing, kailangan kong makahanap ng solusyon para matapos agad si Yuzo. Sa gabi, pumunta sina Yuzo at Toji sa kanilang bagong tagwan. Kaya sinabi ni Yuzo, hindi ko inaasahan na gagamit ako ng ganitong lugar, at itinuro ang kanyang mga salita kay Meshima at sinabi sa kanya, ikaw ang nagdala sa amin sa sitwasyong ito. Kaya malungkot na tumingin si Meshima sa lupa at humingi ng tawad kay Yuzo. At sa sandaling iyon, naramdaman ni Meshima na wala siyang silbi sa kanila at dapat niyang alisin ang kanyang sarili at umalis. Kaya tiningnan siya ni Toji at naawa sa kanya. Kinabukasan, pumunta si Kenjiro sa archive ng mga record upang hanapin ang layunin na hinahabol ni Yuzo at Toji. At habang naghahanap siya, naalala niya ang kanyang mga sinabi tungkol sa mga pinuno ng mga lugar kung saan naganap ang mga pagsabog, at nakikilahok sila sa isang seminar na inorganisa ng isang organisasyon na tinatawag na Peace Rise Academy. At nabasa niya sa mga libro na isinagawa nila ang isang plano na tinatawag na Athena. Ngunit walang sapat na impormasyon sa mga libro tungkol sa planong ito. Kaya pumunta siya kay Makasa at naghanap ng anumang libro doon na maaaring magturo sa kanya sa katotohanan, at tinanong si Makasa kung wala bang insidente tungkol sa anak ng isang taong mula sa matataas na posisyon sa Ministry of Health kung saan nasugatan niya ang isang tao at napaslang ito. Kaya sumagot si Makasa ng oo, ngunit natapos na ang usapin sa korte. Pagkatapos noon, binisita ni Kenjiro ang taong ang anak ay inakusahan sa kaso at sinabi sa kanya 10 taon na ang nakalilipas na mayroong isang proyekto na tinatawag na Athena at ang proyektong ito ay naglalayong magpalaki ng mga batang may talento. Hinanap ko ito, ngunit wala akong makitang anumang detalye tungkol dito sa mga libro. Kaya dahil isa ka sa mga miyembro na lumahok sa proyektong ito, gusto kong malaman ang mga detalye tungkol dito mula sa iyo. Kaya sinabi niya sa kanya, hindi ko alam ang sinasabi mo. At kahit na may alam ako, tiyak na hindi ko sasabihin sa iyo ang isang lihim na tulad nito. Tiyak na isa kang investigador, at alam mo ito ng mabuti. Tumayo ang lalaking iyon upang umalis, ngunit kinausap siya ni Kenjiro tungkol sa kanyang anak at ipinakita sa kanya ang isang larawan niya kasama ang isa sa mga gang habang bumibili siya ng bawal na gamot. Kaya tumigil ang lalaki sa gulat sa kanyang nakita at labis na nagalit kay Kenjiro. Kaya sinabi sa kanya ni Kenjiro, nawalan ako ng trabaho, kaya wala akong pakialam sa kahit ano. Kaya't galit na tiningnan siya ng lalaking iyon at napilitang ibunyag ang ilang mga lihim sa kanya. Pagkatapos noon, umalis si Kenjiro sa lugar at natagpuan ang investigador na si Hamura sa harap niya na nag-alok sa kanya ng tulong sa kanyang pananaliksik. Kaya sinabi sa kanya ni Kenjiro, pinagbantaan ka ng suspensyon sa trabaho, nakalimutan mo ba? Bukod doon, wala ka ng ibang trabaho. Mas mabuti pang lumayo ka sa akin, ngunit tiniyak siya ni Hamura at sinabi sa kanya, huwag mo akong alalahanin.
At habang sila ay naglalakad, ipinaliwanag sa kanya ni Kenjiro ang tungkol sa ampunan at pagpapalaki ng mga batang may talento. At pagkatapos noon, pumunta si Kenjiro upang tanungin ang ilang mga manggagawa at empleyado na dating nagtatrabaho sa pasilidad, at nagpalipat-lipat sa mga empleyado. At lahat sila ay iisa lang ang sinasabi. Wala sa amin ang nakakaalam kung nasaan ang mga bata or kung ano ang nangyari sa kanila. Sa gabi, tinawagan ni Kenjiro ang isang dating kaibigan niyang investigador upang maghanap kasama niya ng ilang detalye sa plano ng Athena, at pati na rin ang address ng isa sa mga opisyal na sangkot sa planong ito. Ngunit natatakot ang investigador na iyon dahil kung gagawin niya iyon at may magbubunyag sa kanya, maaari siyang matanggal sa trabaho, or sa pinakamasamang kaso, maaari siyang mawala sa buhay. Ngunit matapos ang matinding pagpupumilit ni Kenjiro, pumayag ang investigador na tulungan siya. Pagkalipas ng ilang sandali, tinawagan muli ng investigador si Kenjiro at sinabi sa kanya na natagpuan ko ang address ng opisyal na gusto mo. At nakakita rin ako ng ilang mapanganib na impormasyon na may kaugnayan sa planong Athena, na mayroong mga kumpanya ng parmasyutiko at mga institusyon ng pananaliksik sa neuroscience na sangkot sa mga talaan ng planong ito. Sa kabilang banda, sina Yuzo at Toji ay nagtatago. Nararamdaman ni Yuzo na may ikinababahala si Toji tungkol sa isang bagay, kaya tinanong niya ito kung ano ang mali. Kaya sumagot si Toji na dapat nating itigil ang ating ginagawa dahil kung ipagpapatuloy natin ito ay maaaring may mangyari na hindi natin kayang hawakan. Kaya tinanong siya ni Yuzo kung nakaramdam ka ba ng takot at lahat ng ito ay dahil kay Meshima. Gusto kong maalala mo ang lugar na ating pinanggalingan. Hindi pa natin nararating ang layunin kung bakit natin ginagawa ang lahat ng ito, pupunta ka ba ngayon para sumuko? Alam kong isang maling hakbang lang ay masasawi na si Meshima dahil sa atin. Kaya naman hindi na natin siya maaaring isama pa sa atin. Narinig ni Meshima ang kanilang mga sinasabi at siya ay nakatayong malungkot at pakiramdam niya ay isa siyang malaking pasanin sa kanila. Kaya naman nagpa siya si Meshima na tumakas. Pagkatapos noon, inihanda ni Meshima ang kanyang bag at lumabas mag-isa sa kalye at binuhat ang sarili at tumakbo ng mabilis habang umiiyak ng malakas dahil sa pakiramdam niya ay pabigat siya sa kanila at walang gustong makasama siya. At habang tumatakbo siya, si Fiona ay nakaupo at nanunood sa kanya, at napangiti siya nang makita siyang naglalakad mag-isa at umiiyak. Pumunta si Meshima at umupo sa isa sa mga bangko sa kalye. At biglang may mga taong lumapit mula sa likuran niya at dinukot siya. Pagkatapos noon, nagising si Meshima mula sa pagkakatulog at natagpuan ang sarili na nakaupo sa isang upuan at nakatali. At lumabas si Fiona mula sa likuran niya at sinabi sa kanya, "Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa iyo, iniwan mo ang iyong ina dahil naniniwala kang tutulungan ka ng dalawang lalaking iyon at ilalabas ka sa iyong miserableng buhay, at para hindi ka maging hadlang sa kanilang daan nagpasya kang tumakas ng mag-isa." Kaya narinig ni Meshima ang mga salitang ito at labis siyang natakot. Bukod doon, nalungkot siya sa kanyang kalagayan mula sa mga salitang ito, at nagpatuloy si Fiona sa pagsasalita. "Huwag kang mag-alala, gusto kong tumulong kina Yuzo at Toji. May pagkakataon pa silang magbayad sala para sa kanilang mga krimen. Kaya gusto kong malaman mula sa iyo ang lahat tungkol sa kanila at kung bakit ka kasama nila." Kaya sinabi ni Meshima sa kanya, "Nagkataong nakilala ko sila sa opisina ng gobyerno at binigyan nila ako ng pagpipilian sa pagitan ng pagkasawi or pagiging kriminal kasama nila. Kaya bumulong si Fiona sa kanyang tainga, dapat ay pinili mo ang kasawian noong panahong iyon." Kaya narinig ni Meshima ang mga salitang ito at nagulat. At sinabi ni Fiona sa kanya, "Isa ka lamang pabigat na babae, tiyak na isa ka lamang pinagmumulan ng inis para sa kanila." Kaya tumingin si Meshima sa lupa na puno ng luha ang kanyang mga mata. Kasabay nito, nabasa ni Toji ang mensahe ni Meshima na iniwan niya para sa kanya kung saan humingi siya ng tawad sa kanya at ipinaalam sa kanya na tumakas siya at iniwan sila. At pagkaraan ng ilang sandali, inihanda ni Toji ang kanyang bag para hanapin si Meshima sa mga kalye. Kaya pinigilan siya ni Yuzo at sinabihan siyang iwan siya, maaaring tumakas siya sa mga pulis. Nagalit si Toji sa kanya at sinabihan siyang tumakas siya dahil sa mga sinasabi niya tungkol sa kanya sa lahat ng oras. At biglang may dumating na mensahe sa telepono ni Toji. Kaya kinuha niya ito para tingnan at nakita ang isang larawan ni Meshima na nakatali sa isa sa mga rides sa amusement park. Mabilis na tumakbo si Toji para habulin siya.
Tinawagan siya ni Yuzo para pigilan siya at binalaan siya na maaaring ito ay isang patibong at hiniling sa kanya na manatili sa kanya. Ngunit pinili ni Toji si Meshima at humingi ng tawad kay Yuzo at mabilis na tumakbo. Tiningnan siya ni Yuzo nang may luha sa kanyang mga mata. At sa kabilang panig, sumama si Kenjiro kay Hamura sa bahay ng opisyal na sangkot sa planong Athena. Kaya bumaba ang opisyal na iyon para buksan ang pinto para sa kanila at pagkatapos ay dinala sila sa loob ng bahay para mag-usap. Kaya, sinabi sa kanya ni Kenjiro, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa planong Athena. Kaya, sumagot ang opisyal, kilala mo ba ang taong mula sa matataas na posisyon na nagpakasawi 3 taon na ang nakalilipas? Plano niyang ibunyag ang lahat ng nangyayari doon. Kaya, mag-ingat ka kung gusto mong manatiling ligtas at umalis ka rito nang walang nalalamang anumang impormasyon. Kaya, nagalit silang dalawa at tiningnan ni Hamura si Kenjiro na naghihintay sa kanyang tugon. Ngunit nagulat siya nang sabihin sa kanya ni Kenjiro, umalis ka. Ngunit tumanggi si Hamura na umalis at kumuha ng voice recorder para i-record ang lahat ng sinasabi ng opisyal. Kaya sinabi ng opisyal na kilala mo ang mga taong may kakayahang pangkaisipan na mas mataas kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa kabila ng mga kakayahang ito, limitado ang kanilang bilang at hindi rin sila maaaring makipag-usap ng maayos sa lipunan at iyon ang layunin ng planong Athena. Ito ay upang artipisyal na mapataas ang kakayahan ng mga tao sa pag-iisip upang muli nilang mapaunlad ang Japan at maging isang dakilang bansa. At upang magawa iyon, nagtipon sila ng 26 na bata at inilagay sila sa isang ampunan at sinimulan ang kanilang eksperimento. At binigyan nila sila ng isang bagong gamot na nabuo ng hindi sinasadya. Nagdala din sila ng malaking halaga ng pera at ginugol ito sa pananaliksik bukod sa mga mahuhusay na mananaliksik na nagtatrabaho sa mga batang iyon. At ang natuklasan namin ay ang gamot na ito ay epektibo lamang sa ilalim ng edad na 5 taon. Bukod doon, ang gamot na ito ay may maraming epekto at karamihan sa mga utak ng mga bata ay nasira at nasawi sila. At sa huli, ang planong Athena ay nabigo ng husto at ang gobyerno ng Amerika ay nakialam matapos malaman ang tungkol sa plano at pinigilan ito. At sa pagtatapos ng eksperimento, isang batang babae lamang ang nakaligtas at isang ahensya ng Amerika ang yumako ng responsibilidad para sa kanya. Ngunit gayunpaman, may 2 bata na nakatakas mula sa pasilidad at sila ay ang batang numero 9 at batang numero 12. Ang 2 iyon ay nagsunog at nagsara ng mga sistema ng seguridad noong panahong iyon at nagawang makatakas mula roon. Hindi ko alam kung buhay pa sila or hindi, pero sana buhay pa sila. Kaya malakas na hinampas ni Hamura ang mesa at nagalit sa kanya at sinabi, paano mo nagawang gamitin ang mga bata sa mga malulupit na eksperimentong ito? Kaya sumagot ang opisyal, tama ka, pero hindi ko maaaring suwayan ang utos ng taong responsable sa lahat ng ito. At saka, ang taong iyon ang nagbaba ng posisyon kay Kenjiro. Kaya narinig nila ito at nagulat silang dalawa. Sa kabilang panig, nakasakay si Toji sa kanyang motorsiklo at nakarating sa lugar kung saan dinukot si Meshima. Samantala, nakaupo at pinapanood siya ni Fiona. Natagpuan ni Toji si Meshima sa isa sa mga rides sa amusement park. At nang lumapit siya rito, nakita niya itong nakaupo at nakatali sa mga bomba. Tiningnan siya ni Toji at nagulat sa mga bomba at sinubukang pakalmayan si Meshima matapos itong magpanik. At biglang yumandar ang ride at umikot at nagsimula ring umikot ang bomb timer. Sinuntok ni Toji ang kanyang kamay sa salamin at labis na nagalit. Kaya tinanong siya ni Meshima, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ngunit hindi siya sinagot ni Toji at nang tumingin siya sa kanyang likuran, nakakita siya ng maraming bomba. Mukhang gulat at nalilito si Toji at hindi alam ang gagawin sa lahat ng ito, ngunit pinakalma niya si Meshima. Kaya kumalma ang babae at kinuha ang kanyang mga kagamitan mula sa bag at sinimulang subukang tanggalin ang mga bomba ng paisa-isa at tinanggal ang unang bomba mula kay Meshima at nagawang pigilan ito. Kasabay nito, tinanong ni Clark si Fiona, ano ang iniisip mo? Kahit isang propesyonal ay hindi makakapag-alis ng lahat ng mga bombang ito sa panahong iyon. Kung siya ay masawi or may mangyari sa kanya, mahihirapan silang makuha ang mga materyales na nuclear. Sana ay hindi mo makalimutan ang ating layunin na ating pinuntahan. Kaya nagalit si Fiona sa kanya at inutusan siyang manahimik. Sa kabilang banda, nahihirapan si Toji na pawiin ang mga bomba.
Ngunit sa kasamaang palad, maraming bomba at napakakaunting oras. Kaya tiningnan ni Meshima ang natitirang oras na gulat at humingi ng tawad kay Toji at sinabi sa kanya nang may luha sa kanyang mga mata, kumilos ako ng mag-isa at sa huli ay nahuli. Palagi akong nagdudulot sa iyo ng maraming problema. Kaya hinawakan ni Toji ang kanyang mukha upang panatagin siya at sinabi sa kanya na hindi mo na kailangang humingi ng tawad ngayon. Hindi mo ito kasalanan at ako ang dapat humingi ng tawad sa iyo. Tama si Yuzo, kung hindi ko siya hiniling na sumama ka sa amin sa paliparan, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Hindi kita dapat kinausap mula pa sa simula dahil alam kong haantong ito sa ganito, pero mahal kita. Kaya narinig ni Meshima ang mga salitang ito mula sa kanya at napaiyak, at nagpasalamat si Meshima sa ginawa nito para sa kanya. Gulat na tumingin sa kanya si Toji. Kaya sinabi niya sa kanya, ayos lang ako ngayon, tumakbo ka at iwan mo ako rito. Naghihintay sa iyo si Yuzo para makamit mo ang iyong layunin at alam kong kailangan ka ni Yuzo ng husto. Gulat na tumingin sa kanya si Toji, ngunit hindi siya sumagot sa kanya at sinubukan niya ng buong lakas na alisin ang lahat ng bomba sa tamang oras. Ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Fiona. At sinabi niya sa kanya, ano sa tingin mo ang pakikipagkasundo? Nasaan ang bombang nuclear? Alam kong hindi ka nagnakaw ng plutonium material, kundi nagnakaw ka ng isang modelo ng bombang atomika na palihim na ginagawa ng Japan. Kung sasabihin mo sa akin ang lokasyon nito, ipapatigil ko ang bombang ito. Gulat na narinig ni Toji ang mga salitang ito at nagpatuloy sa pagsasalita si Fiona at nangangahulugan ito na pagtataksilan mo si Yuzo. Ngunit pinagtaksilan mo na siya noon nang pinili mo ang babaeng iyon kaysa sa kanya. Hahayaan mo bang masawi sa harap mo ang babae dahil sa pagtataksil mo sa iyong kaibigan? Hindi ka kailanman patatawarin ni Yuzo sa iyong gagawin, pero wala ka ng ibang pagpipilian. Kaya't nalilito si Toji at hindi alam ang gagawin. At sa kasamaang palad, wala siyang sapat na oras para mag-isip ng maayos dahil ilang segundo na lang ang natitira bago sumabog ang bomba. 2 segundo bago sumabog ang bomba, sinabi ni Toji sa kanya na ang bombang nuklear ay matatagpuan sa paaralan. Kaya't pinatigil ni Fiona ang mga bomba gaya ng napagkasunduan niya. Kaya't malungkot na napaluhod si Toji matapos ang kanyang ginawa dahil pinagtaksilan niya ang kanyang matagal ng kaibigan para sa isang babaeng mahal niya. Samantala, ang mga puwersa ng gobyerno ay lumapit sa paaralan upang kunin ang mga materyales na nuklear. Ngunit kasabay nito, alam na ni Yuzo na sasabihin ni Toji ang lokasyon ng bomba. Kaya't pumunta siya sa paaralan upang kunin muna ang bomba bago dumating ang gobyerno. Ngunit sa kasamaang palad, dumating sila bago pa siya makatakas. Gayunpaman, hindi siya sumuko at sinubukang tumakas at kinuha ang bag na naglalaman ng bomba at tumalon sa bakod. Kaya't nakita siya ng ilang pulis at pinaputukan siya, ngunit hindi nila siya nataman. At nagawa ni Yuzo na makatakas mula sa kanila. Nang malaman ni Fiona na nakatakas si Yuzo dala ang bomba, hinawakan niya ang kanyang ulo at tumayo sa galit, ngunit bigla siyang nawalan ng malay at nahimatay. Kinabukasan, pinuntahan ni Yuzo ang babaeng empleyado na nagtatrabaho sa punong himpilan ng pulisya at sinabi sa kanya, gusto kong sumuko. Kaya tiningnan siya ng empleyado ng may pagtataka. Ngunit pagkatapos isuot ni Yuzo ang maskarang Sphinx, natakot ang empleyado at sumigaw ng malakas. Kaya't sumugod ang mga pulis at investigador patungo sa kanya, itinutok ang kanilang mga baril sa kanya, at inutusan siyang ilagay ang kanyang mga kamay sa likod ng kanyang likuran, ngunit labis silang nagulat sa aksyon na ito. Pagkatapos noon, pumunta si Kor Asahi sa silid ng interogasyon kasama si Yuzo. At ipinaalam sa kanya ng investigador doon na si Yuzo ay ganap na tumatangging magsalita at hinihiling na si Kenjiro ang mag-interoga sa kanya. Kaya pumasok si Kor Asahi at sinabi sa kanya, si Kenjiro ay suspendido sa trabaho ngayon, kaya ako ang mag-interoga sa iyo. Bakit ka sumuko? At bakit mo ginagawa ang lahat ng mga krimeng ito? At gusto ko ring malaman kung sino ka. Kaya nanatiling tahimik si Yuzo ng ilang sandali at sinabi sa kanya na itinakda ko ang timer para sa atomic na bomba at kung gusto mong ihinto ito, isagawa mo ang aking mga hinihingi. Kaya tiningnan siya ni Kor Asahi at nagulat sa sinabi niya.
Pagkatapos noon, pumunta si Kor Asahi sa mga taong nasa mas matataas na posisyon at inilahad ang kahilingan ni Yuzo sa kanila na magsagawa sila ng isang press conference na ipapalabas ng live kasama ang lahat ng uri ng mga ahensya ng balita, at binalaan sila ni Kor Asahi na kung hindi nila gagawin iyon, gagamitin ni Yuzo ang atomic na bomba. Ngunit sa una ay tinanggihan ng mga mas matataas na posisyon ang mga kahilingang ito dahil hindi sila nagtitiwala kay Yuzo. Ngunit pagkatapos ng ilang pagtatangka ni Kor Asahi na kumbansihin sila, sa wakas ay napilitan silang sumang-ayon sa mga kahilingang ito. Sa kabilang banda, pumunta si Kenjiro sa bahay ng taong pangunahing responsable sa ampunan at ang pangunahing dahilan ng pagtulak kay Kenjiro palayo sa investigasyon sa loob ng maraming taon, at kinuha ng katulong na nagtatrabaho doon si Kenjiro at dinala siya sa responsableng taong iyon. Kaya't nakatayo si Kenjiro sa harap niya na may maraming tanong sa kanyang isipan. Kaya sinabi sa kanya ng taong iyon, ang ating bansa ay nanatiling talunan sa loob ng maraming taon kahit na matapos ang digmaan at hanggang ngayon ay walang malinaw na kinabukasan ang bansang ito. Kaya't isinagawa ko ang planong Athena na lumikha ng mga taong higit pa sa mga ordinaryong tao. Iyon lang ang aking layunin ngunit sa kasamaang palad, nabigo ang planong iyon. Kaya sinabi sa kanya ni Kenjiro, ninakaw mo ang buhay ng mga bata para sa isang layuning pang-nave na tulad nito. Sinira ng Sphinx ang bansa dahil sa iyo at nagnakaw din sila ng bomba atomika at pinagbabantaan ang mundo ngayon. At biglang, isang katulong sa bahay ang pumasok sa kanila, lumapit sa responsableng lalaki at bumulong sa kanyang tainga. Kaya ngumiti ang responsableng lalaki at sinabi kay Kenjiro na sumuko na ang Sphinx sa gobyerno. Kaya narinig ito ni Kenjiro at hindi niya ito maintindihan. Pagkatapos nito, pumunta si Kenjiro kay Chief Kor Asahi at hiniling na makita niya si Sphinx kahit isang beses lang. Ngunit tinanggihan ni Kor Asahi ang kanyang kahilingan dahil hindi basta-basta pinapayagang makita siya. Bukod doon, tinanggal na sa trabaho si Kenjiro, kaya umalis na si Kenjiro. Pero tinawag siya ni Kor Asahi at tinanong, alam mo ba kung ano ang gusto niyang pag-usapan sa press conference? Kaya sumagot siya, hindi, pero mag-ingat ka. Makikialam sina Fiona at Clark para agawin si Yuzo mula sa iyo. Sa kabilang banda, mag-isang nakaupo si Toji at nalulungkot. Kaya tumakbo si Meshima papunta sa kanya at ipinaalam na sumuko na si Yuzo sa gobyerno. Narinig ito ni Toji at nagulat siya at tinanong siya ni Meshima na nag-aalala kung ano ang dapat nilang gawin ngayon or paano sila dapat kumilos. Pero kakaiba, sinabi sa kanya ni Toji kung ano sa tingin mo kung pupuntahan natin ang amusement park. Pagkatapos noon, nakarating silang dalawa sa amusement park ngunit labis na nagulat si Meshima sa reaksyon ni Toji. Kaya lumapit si Toji sa kanya at hinayla siya para maglaro ng ilang rides at pagkaraan ng ilang sandali, nang matapos sila, umupo sila sa isa sa mga bangko. Kaya tinanong siya ni Meshima na ipapalabas ang press conference ngayon kung ano ang planong sabihin ni Yuzo at makikita ba natin siyang muli. Malungkot na sinabi ni Toji sa kanya na wala na siyang pakialam. Kaya tiningnan siya ni Meshima ng gulat na gula at ipinagpatuloy ni Toji ang kanyang pagsasalita. Wala akong karapatang harapin siya. Ano ang sasabihin niya tungkol sa akin or paano niya ako titingnan pagkatapos ko siyang pagtaksilan. Kaya sumigaw si Meshima sa kanya at umiyak at sinabi sa kanya na kailangan ka ni Yuzo at dapat mo siyang tulungan. Kasabay nito, nakahiga si Fiona sa kama ng ospital na walang malay. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, iminulat ni Fiona ang kanyang mga mata. Kaya lumapit si Clark sa kanya at ipinaalam sa kanya na sumuko si Yuzo sa pulisya. Bumangon si Fiona mula sa kama sa napakasamang kalagayan. Pero galit na galit siya sa desisyon ni Yuzo at sinabi kay Clark, hindi ko hahayaang may kumuha kay Yuzo mula sa akin. Pagkatapos noon, tinawagan ni Clark ang opisyal ng Hapon para isama si Yuzo at sumama sa komperensya. Ngunit sinabi sa kanya ng opisyal na hindi ito gagana dahil ang mga ito ay mga kahilingan ni Yuzo na tanging ang gobyerno ng Hapon lamang ang makakasama niya. Ngunit pinagbantaan siya ni Clark na kung hindi niya tutuparin ang kanyang kahilingan, makikialam ang gobyerno ng Amerika. Kaya nagpakita ang kalituhan sa mukha ng mga opisyal at pagkatapos ay ibinaba ni Clark ang tawag sa harap niya. Sinabi ni Clark kay Fiona, simula noong insidente sa paliparan, tayo ay nasa ganap na komprontasyon sa gobyerno ng Hapon. Kung magpapatuloy tayo ng ganito, isang malaking problema ang mangyayari.
Ngunit pinutol siya ni Fiona at sinabi sa kanya na aatakihin natin sila habang inililipat si Yuzo sa kumperensya at dudukutin siya at sasabihin na isang hindi kilalang grupo ang may gawa nito. Sa gabi, ang yugto ng paglilipat kay Yuzo mula sa bilangguan patungo sa press conference ay nagsisimula sa gitna ng mahigpit na seguridad at mga helikopter sa himpapawid. At sa panahong iyon ay nakaupo si Fiona at pinapanood sila upang isagawa ang kanyang pag-atake. At sa katunayan, nagpadala siya ng isang truck na puno ng mga armadong tao patungo sa sasakyang nagdadala kay Yuzo. At ang truck na pinadala ni Fiona ay nagawang sirain ang maraming sasakyan ng pulis at pinahinto rin ang paggalaw ng sasakyang may sakay kay Yuzo matapos nilang maglagay ng mga pako sa lupa. Pagkatapos noon, lumabas ang mga armadong tao sa truck at sugurin ang sasakyan ngunit nang buksan nila ang pinto ay wala silang nakitang tao sa loob. Kaya napagtanto ni Fiona na ito ay isang patibong ngunit mabilis niyang natukoy ang tamang sasakyan na may sakay kay Yuzo at dinala si Clark upang dukutin ito. Sa kabilang panig, nagpakita ang sasakyang may sakay kay Yuzo na walang gwardya dahil sinusubukan nilang huwag silang pansinin. Bukod pa riyan, si Chief Kor Asahi ay nasa sasakyang ito upang protektahan si Yuzo. Ngunit si Fiona ay nakasakay sa kanyang sasakyan kasama si Clark at mabilis na patungo sa kanila at biglang naramdaman siya ni Yuzo at sa sandaling lumapit si Fiona sa sasakyan, binunot niya ang kanyang baril at pinaputukan ang buong sasakyan at pinaputukan din ang driver at napaslang ito. Kaya sinubukan ni Chief Kor Asahi na kontrolin ang sasakyan pagkatapos ng pagkasawi ng driver. Biglang nagpakita si Toji na nakasakay sa kanyang motorsiklo at lumapit kay Fiona at inilihis ang atensyon niya sa paghabol kay Yuzo. Ngunit sa panahong iyon, hindi na kontrol ni Kor Asahi ang sasakyan at bumangga sila sa isang gilid ng bangkita. Kaya mabilis na tumayo si Yuzo at tumakas. Kasabay nito, pinatakbo ni Fiona ang kanyang sasakyan patungo kay Toji upang maabutan ito at binunot ang kanyang baril at pinaputukan siya. Ngunit nagulat siya nang hajisan siya ni Toji ng granada. Ngunit sa kasamaang palad, nabigo siyang kontrolin ang motorsiklo matapos ihagis ang granada at nahulog dito at nagawa rin ni Fiona na maiwasan ang granada. Pagkatapos noon, lumabas sina Clark at Fiona sa sasakyan at biglang itinaas ni Clark ang kanyang baril kay Fiona at sinabi sa kanya na opisyal ka ng tinatanggal sa trabaho. Palagi kang lumalabag sa mga patakaran at bukod doon, lumalala ang iyong kalagayan sa kalusugan. Ang lahat ng ito ay sapat na dahilan upang tanggalin ka sa trabaho. Ngunit biglang binunot ni Fiona ang kanyang baril nang hindi napapansin ni Clark at pinaputukan siya. Kaya't bumagsak si Clark sa lupa sa gulat habang siya ay nasawi at sinabi ni Fiona na walang makakahawak kay Yuzo maliban sa kanya. Pagkatapos noon, sumakay si Fiona sa kanyang sasakyan at tumungo kay Yuzo. Kaya't nang makita niya ito, agad niyang binunot ang baril na kinuha niya mula sa mga pulis habang tumatakas at mabilis na pinaputukan ito at nataman ang windshield na humarang sa paningin ni Fiona at naging dahilan ng pagbagsak nito. At dahil sa banggaan, natapon ang lahat ng gasolina ng sasakyan sa lupa. Kaya lumabas si Fiona ng sasakyan, hawak ang baril niya, at lumapit kay Yuzo na nakahiga sa lupa dahil sinusubukan niyang iwasan ang sasakyan ni Fiona. Sinabi nito sa kanya habang itinataas ang baril, buong buhay ko, gusto kitang talunin, pero ngayon, wala na akong masyadong oras para mabuhay. Nanatili akong buhay dahil sa iyo at ikaw ang taong nagpasinungaling sa akin, pero sa kasamaang palad, maghihiwalay na tayo ngayon at kaya manatili kang buhay para sa akin. Naglakad si Fiona papunta sa sasakyan, tumingin kay Yuzo nang may pamamaalam ng ngiti, at pinaputukan ang gasolina sa lupa. Kaya sumabog ang sasakyan at nasawi si Five kasama nito. Kaya tiningnan siya ni Yuzo na hindi makapaniwala at hindi maintindihan ang anumang nangyayari. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Kenjiro dahil nahuli si Yuzo at hindi nakarating sa komperensya. At biglang naglabas si Sphinx ng isang video sa internet kung saan sinabi niya, dahil sa iyong pakikialam, nakansela ang press conference ngayon. Itinakda ko ang video na ito para automatikong maipakita sa iyo kung sakaling makansela ang komperensya. Bukod doon, inactivate ko ang huling bomba, na siyang atomic na bomba, at automatiko itong sisibog ng 10:00. At sa kasamaang palad, walang makakapigil dito. Tinanggal ni Yuzo ang maskara ng Sphinx at nagpakita sa publiko sa unang pagkakataon nang wala ito at sinabing, at ngayon, palom na mga tao ng Japan.
Pagkatapos nito, nagsimulang bumaliktad ang lungsod at lahat ng tao roon ay nataranta, at napilitan silang umalis sa lungsod na kanilang kinalakihan at tinirhan. At iniwan nila ito dahil sa babala ni Sphinx tungkol sa pagsabog ng isang atomic na bomba. Kasabay nito, nakatayo si Mesh Ima sa kalye, hindi alam kung saan pupunta or kung ano ang gagawin. At siya ay lubos na nag-iisa matapos mawala ng komunikasyon kina Yuzo at Toji. At habang siya ay naglalakad, nakasalubong niya si Toji na naglalakad sa kalsada, pagod at labis na pagod, at sa kanyang katawan ay may mga pasa dahil sa pagkahulog mula sa kanyang motorsiklo habang hinahabol niya si Fiona. Kaya nagulat si Mesh Ima at tinawag siya. Tiningnan siya ni Toji at ngumiti sa kanya, ngunit bigla siyang natamba at nawalan ng malay. Kaya tumakbo si Mesh Ima papunta sa kanya na takot at sinubukang tumawag ng ambulansya. Ngunit dahil sa nangyayari sa lungsod, walang sumasagot sa kanya. Kaya umiyak si Mesh Ima dahil hindi niya alam ang gagawin at hiniling na sana ay magising muli si Toji. Sa kabilang banda, sinabi ni Hamura kay Kenjiro, gagantihan tayo ng mga Sphinx dahil sa ginawa natin. Sa loob ng 2 oras, masasawi tayong lahat. Kaya sinabi ni Kenjiro sa kanya, ayaw nila tayong tapusin at kung isipin mo hanggang ngayon, wala pa silang napapaslang. Noong pagsabog sa gusali ng gobyerno, inactivate nila ang mga alarm system para makatakas ang mga tao bago gumuho ang gusali. At sa istasyon ng pulis, naglagay sila ng surveillance camera at pinasabog ang bomba nang walang malapit dito. Kahit sa paliparan, sila ang pumihil sa bombang ginawa ng gobyerno ng Amerika. Hindi lang sila mga ordinaryong tulisan. May layunin sila, at tiyak na sinusubukan nilang ipakita ito sa atin. Pagkatapos noon, nakatanggap si Kenjiro ng tawag mula sa kanyang anak na babae para tingnan siya. Kaya sinabi niya rito, gusto kitang tanungin agad. May paraan ba para gumamit ng atomic na bomba nang walang masasawi? Sumagot ang babae, narinig ko ang tungkol sa tinatawag na high-altitude nuclear detonation. Ang pagsabog na ito ay hindi nangyayari sa lupa kundi nangyayari sa itaas na bahagi ng atmosfera. Noong nakaraan, nagsagawa ang Amerika ng ganitong pagsubok, at noong panahong iyon ay nagkaroon ng ganap na pagkawala ng kuryente. Kaya't mabilis na sumama si Kenjiro kay Hamura upang ipaalam sa mga awtoridad ang posibilidad na ang bomba ay nasa himpapawid. Pagkatapos nito, sina Kenjiro at Hamura ay pumunta sa opisina ng investigasyon upang malaman kung nasaan ang bomba at sinubukang pigilan ito, ngunit walang sumasagot. Bigla, tinawag sila ng isa sa mga investigador at ipinakita sa kanila ang isang video ng isang lobo na lumilipad sa himpapawid noong panahong inanunsyo ni Sphinx ang bomba. At nang mas i-zoom in nila, nakita nila ang atomic na bomba na nakasabit sa lobo. Kaya't sumugod si Kenjiro at pumunta kay Chief Core Asahi, na nakaupo kasama ang isa sa mga siyentipiko ng nuclear energy, at sinabi nila sa kanya, ang pagsabog na nangyayari sa itaas na mga layer, hindi tayo maaapektuhan ng radiation nito, ngunit bilang kapalit, magkakaroon ng malakas na pagbabago-bago sa mga electromagnetic wave, at ito ang haantong sa pagkawasak ng lahat ng uri ng teknolohiya sa Japan, ibig sabihin ay halos magwawakas ang bansa. Kaya mabilis na tinanong siya ni Kenjiro, ano ang mangyayari sa mga eroplanong lumilipad sa himpapawid ngayon? Sumagot siya, lahat ng eroplano na walang proteksyon laban sa electromagnetic wave ay masisira, at sa kasamaang palad, wala tayong kahit isang eroplano na may ganitong katangian. Tanging ang mga puwersang Amerikano sa Japan lamang ang may ganitong proteksyon. Nang marinig ito ni Core Asahi, inutusan niya ang mga eroplano sa himpapawid ng Japan na agad na mag-emergency landing. Ngunit nagulat siya nang ipaalam sa kanya ng empleyado na mayroong 200 eroplano sa himpapawid, at kakailanganin nila ng kahit 1 oras at kalahati para lumapag sa lupa, at huli na iyon dahil sisabog ang bomba sa loob lamang ng 1 oras. Sumigaw si Core Asahi sa kanya at sinabi sa kanya, alamin mo at dapat matapos ang operasyong ito sa loob ng kalahating oras. Kasabay nito, lumilipad sa himpapawid ang mga eroplanong Amerikano na may proteksyong elektromagnetiko na sinusubukang pigilan ang bomba atomika. Kasabay nito, sina Kenjiro at Chief Core Asahi ay nakaupong labis na tensyonado at kinakabahan, takot na mabigang pigilan ang bomba. Ngunit sa kasamaang palad, ang bomba ay tumaas ng mas mataas kaysa sa kinakailangan, at ang mga eroplano ay hindi makakarating sa altitude na iyon, at napilitan silang lumapag dahil wala ng pag-asa.
Sa kabilang banda, sa wakas ay iminulat ni Toji ang kanyang mga mata at nakita si Meshima na nakaupo sa tabi niya. Nang makita siya ni Meshima na buhay, napaiyak siya sa tuwa at niyakap siya ng mahigpit dahil inakala niyang masasawi na ito. Maya-maya, umupo silang dalawa ng magkasama, at tinanong siya ni Meshima, talaga bang wawasakin ni Yuzo ang mundo? At masasawi ba tayo dahil sa bomba? Kaya sinabi ni Toji sa kanya, hindi namin alam ni Yuzo kung sino ang aming mga magulang dahil sa isinumpang ampunan na kinaroroonan namin. Kahit na pagkatapos naming tumakas ng magkasama, palagi kaming nag-iisa, at walang may gusto sa amin. Ngumiti si Toji at nagpasalamat kay Meshima sa ginawa nito sa kanya. Kaya tiningnan siya ni Meshima nang may luha sa kanyang mga mata at nagsimulang umiyak bago niya ito binigyan ng isang pamamaalam ng ngiti. Bigla, sumabog ang bomba sa kalangitan, at lahat ng tao ay huminto upang panoorin ang pagsabog na iyon sa gulat, at lahat ay hindi makapaniwala sa nangyayari or kung paano sila mabubuhay ng walang teknolohiya sa kanilang paligid. Maya-maya, naputol ang lahat ng kuryente sa Japan, at ang aurora ay malinaw na nagpakita sa kalangitan sa unang pagkakataon. Paglipas ng ilang oras kasunod ng insidente ng pagsabog, ang buong lungsod ay naging abandonado at walang residente. Lahat ng pasilidad, ospital, paaralan, at istasyon ng pulisya, halos lahat ng bagay sa lungsod, ay natapos, at ang mga halaman ay nagsimulang kumalat sa mga gusali.